Natuklasan ng mga pulis ang isang malaking ilili na nakatago sa pader ng isang villa. Sa loob ng ilili ay ang bangkay ng isang dalagita na na-preserve ng 15 taon pagkatapos ng investigasyon. Ang katotohanan sa likod nito ay ikinagulat ng lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang Korean film na may genre na detective at napakataas na rating na 7.0. Isang pulis ang nakakita ng isang lalaki na may napakakakaibang estado sa isang abandonadong warehouse. Ang buong katawan niya ay may 55 infusion. Tubes na nakakabit pero buhay pa rin siya. Nang lumingon siya, ang batang pulis ay natakot ng husto na umupo siya sa sahig 20 minuto pagkatapos dumating ang doktor. Hindi na humihinga ang lalaki, mas nakakagulat pa, ang Seoul Police Department ay nakatanggap ng isang painting mula sa isang death row inmate noong isang araw, at ang nilalaman ng painting ay tumpak na hinulaan ang kahihinatnan ng lalaki. Kahit na ang eksena ng pagkamatay ay magkapareho, ang insidenteng ito ay agad na umakit sa atensyon ni Chief Park sa Seoul Police Department upang mabilis na malutas ang kaso. Si Chief Park ay naghanap kay Gil Soo-hyun, isang dating miyembro ng 8th SDUI. Si Gil Soo-hyun ay ipinanganak noong 1979. Lumipat sa East noong 7 taong gulang, pumasok sa Harvard University sa edad na 50. Nagtrabaho sa NACA sa edad na 55 at naging miyembro ng ATA sa edad na 50. Sa panahon ng kanyang pagtatrabaho, nalutas niya ang maraming komplikadong kaso, ngunit kalahating taon na ang nakalipas. Si Gil Soo-hyun ay na-demote at na-assign sa Korean Army. Ang dahilan ay dahil sa madalas niyang paggamit ng baril sa trabaho na nagreresulta sa pagkamatay ng maraming suspect. Mayroon siyang ugali ng pag-abuso sa baril. Pagkatapos bumalik sa Korea, nag-resign si Gil Soo-hyun sa EVP noong Pebrero ng taong ito. Mabilis na pinuntahan ni Chief Park ang bahay ni Gil Soo-hyun at sinabi sa kanya ang tungkol sa insidente. Sinabi ni Chief Park na ang taong nagpadala ng painting sa police department ay si Lee Jung-soo. Ilang araw na ang nakalipas, upang makuha ang mana at insurance ng kanyang mga magulang, pinatay ni Lee Jung-soo ang kanyang buong pamilya. Matapos mahuli, inamin ni Lee Jung-soo ang kanyang krimen. Siya ay ipapatupad sa loob ng isang buwan, ngunit may isang kakaibang bagay. Hindi niya sinasabi kung saan nakatago ang bangkay ng kanyang kapatid na si Xiaoli. Tinanong ni Gil Soo-hyun si Chief Park kung bakit siya ang tinawag para lutasin ang kaso. Nang buksan nila ang sobre, nakita nila na ang liham ni Lee Jung-soo ay para lang kay Gil Soo-hyun. Sa likod ng painting, nag-iwan din si Lee Jung-soo ng mensahe na nagsasabing makikipag-usap lang siya kay Gil Soo-hyun kapag pumunta ito sa kulungan upang makipagkita. At kung hindi ay baka may mas maraming tao pang mapahama. Sa huli ay pumayag si Gil Soo-hyun na tanggapin ang misyon. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng autopsy. Ang lalaki ay inineksyon ng normal saline solution sa mahabang panahon, hindi binigyan ng ibang nutrisyon. Sa huli ay pumanaw dahil sa pagkaubos ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrisyon. Natuklasan din ng forensic team na ang lahat ng infusion tubes sa katawan ng lalaki ay konektado sa isang central controller. Ang controller ay nagbibigay ng isang bote ng normal saline solution sa lalaki bawat 24 oras upang mapanatili ang kanyang vital signs. Malinaw na ito ay isang meticulously planned at detalyadong kaso. 3. Si Gil Soo-hyun ay dumating sa kulungan upang makipagkita kay Lee Jung-soo sa oras. Nang makita niya si Gil Soo-hyun, ang mukha ni Lee Jung-soo ay nagpakita ng tuwa. Hindi siya mukhang isang taong malapit ng mamatay. Nag-usap ang dalawa na parang matagal ng magkaibigan nang maging magaan na ang usapan. Tinanong ni Gil Soo-hyun ang kahulugan sa likod ng sinabi. Posibleng may mas maraming tao pang mapahamak na iniwan ni Lee Jung-soo kanina. Hindi direktang sumagot si Lee Jung-soo. Sa halip ay nagsimula siyang makipaglaro kay Gil Soo-hyun. Binigyan niya si Gil Soo-hyun ng isang piraso ng papel. Sa harap ay isang painting, sa likod ay nakasulat ang 7 pangungusap na tinawag na 7 na pangungusap ng buhay at kamatayan. Ang babae ay sumunod sa kabute at hindi na bumalik noong unang snow ng nakaraang taon. Dinukot ko ang isang 40 taong gulang na lalaki na tumatakas mula sa Gyeonggi Port. Hinubaran ko si Yoo Seon-ja, ang taong nanloko sa akin at binitay ko siya. Pinatay ko si Shin Sadong, ang taong madalas malasing at gumawa ng gulo sa motel, at itinapon ko ang bangkay sa tire factory. Nakita ko ang isang lalaki na nagtatago sa motel. Galit kaya nagpanggap na delivery man at pumasok. Ang lalaki na nagsinungaling na nakakulong sa motel ay humantong sa kanyang kahihinatnan. Tumawa ako ng lihim sa pinutol na ulo ng panakot at ang lalaki sa itim na bahay ay pumanaw. Bawat pangungusap ay naglalarawan ng impormasyon tungkol sa isang biktima. Ngunit sa mga impormasyong ito ay may totoo at may peke. Ang katotohanan o kasinungalingan ng impormasyon ay nakasalalay sa paghusga ni Gil Soo-hyun. Ang patakaran ng laro ay kung makumpirma ni Gil Soo-hyun ang pagkakakilanlan ng biktima sa loob ng itinakdang oras, sasabihin sa kanya ni Lee Jung-soo kung nasaan ang mga taong ito bago umalis. Pinaalalahanan ni Lee Jung-soo si Gil Soo-hyun na kung lalampas ang pulisya sa itinakdang oras, makakatanggap sila ng isa pang bangkay. Gaya ng lalaki noong 2 araw na nakalipas nang matagpuan siya ng pulisya. Buhay pa siya, ngunit pagkatapos ng 20 minuto nang dumating ang ambulansya, siya ay naging bangkay. Ibig sabihin, hindi maaaring maantala ng 1 minuto. Alam
Alam ni Daeyaw na isang baliw ang kinakaharap niya sa pagkakataong ito. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumayag. Pagkatapos, si Daeyaw ay pumunta sa dating pinangyarihan ng krimen upang suriin. Batay sa bilang ng mga infusion tubes, kinalkula niya na ang lalaki ay dinukot at dinala dito 3 buwan na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, sinabi sa kanya ni Chief Park na ang lalaki ay nagngangalang Minjay, 44 taong gulang. Isang propesor sa kolehiyo at talagang nawawala 3 buwan na ang nakalipas, si Gil Soo-hyun. Ibinigay ni Gil Soo-hyun kay Chief Park ang ikalawang painting ni Lee Jung-soo. Ito ay isang sikat na gawa sa mundo, ang mga bakas ng memorya ng sikat na pintor na si T.S. Badan. Maraming orasan ang lumilitaw sa painting na ito. Ngunit 2 lamang ang nagmamarka ng eksaktong oras, ang isa ay 3 SE, na siyang oras mismo ng pagkikita ni Gil Soo-hyun at Lee Jung-soo, at ang isa pa ay 11 am, na maaaring ang oras ng pagtatapos ng buhay ng biktima. Kung tama iyon, mayroon na lang silang wala pang 17 oras. Pagkatapos, binigyan ni Chief Park si Gil Soo-hyun ng isang baril at nangako na maghahanap ng 2 mahuhusay na assistant para sa kanya. Ang unang assistant ay si Seo Joon, isang computer expert sa Seoul Police Department. Ang ikalawang assistant ay si Oh Da-young, isang veteranong pulis ng Seoul Police Department. Si Gil Soo-hyun, maingat niyang sinuri ang 7 pangungusap ng buhay at kamatayan at naniniwala siya na ang mga tiyak na lugar at apelyido na nabanggit sa impormasyon ay maaaring totoo. Kinuha niya ang 4 na mahalagang keywords. 40 taong gulang, Chairman Shin, Tire Factory, Gielt Kangport. Hiniling niya kay Seo Joon na pagsamahin ang mga keywords na ito upang imbestigahan kung may nawawalang lalaki na may apelyidong Shin na nasa edad 4 na pusa. Nakalipas na 7 araw, pagkatapos ay hiniling niya kay Oh Da-young na dalhin siya sa isang lugar na tinatawag na Gielt Kangport. Pagdating sa port, nakakita sila ng isang napakakitang motel. At sa 7 pangungusap ng impormasyon ay maraming beses ding binanggit ang salitang motel. Mabilis na natagpuan ni Seo Joon ang isang lalaking nagngangalang si Shin Ji-gang, 44 taong gulang, ay may-ari ng isang tire factory. Ang pabrika ay nalugi kalahating taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon ay nawala siya hanggang ngayon na halos 3 buwan na. Pumunta ang 2 sa motel at sinuri ang rehistro ng mga customer. 3 buwan na ang nakalipas. Natagpuan ni Gil Soo-hyun na mayroong isang taong nagparehistro para sa long-term stay, ngunit hindi kailanman nag-check-in. Matapos makumpirma na ito ay si Shin Ji-gang, ang may-ari ng tire factory. Sinabi ng may-ari ng motel na nag-book ang lalaki ng isang silid at pagkatapos ay nawala. Pagkatapos ay pinuntahan nila ang asawa ni Shin Ji-gang. Sinabi ng asawa na tumakas ang kanyang asawa sa isang misteryosong eastern na bansa upang iwasan ang mga utang. Sinabihan ni Shin Ji-gang ang kanyang asawa na huwag siyang kontakin sa maikling panahon at hanggang ngayon. Nagkaputol ang komunikasyon niya sa kanyang asawa halos kalahating taon na. Nalaman din ni Gil Soo-hyun mula sa asawa na ang araw ng pag-alis ni Shin Ji-gang sa bahay ay Pebrero 19, 2015. Pagkatapos noon, agad siyang tumawag sa pulisya ng Port Patrol at tinanong kung may natuklasan silang illegal immigrant noong Pebrero 19. Sinabi ng pulisya ng patrol na nakatanggap sila ng isang tawag sa araw na iyon, ngunit nakuha lang nila ang bangka ng illegal immigrant at hindi nakita ang sinumang illegal immigrant. Sa pagkakataong ito ay natukoy ni Gil Soo-hyun na ang plano ni Shin Ji-gang na tumakas ay nabigo at tiyak na nasa loob pa rin siya ng bansa. Kinabukasan, pumunta si Gil Soo-hyun sa kulungan upang makipagkita kay Lee Jung-soo muli. Ipinaalam niya sa kanya na ang nawawalang tao ay nagngangalang Shin Ji-gang. Kung tama ang sagot ni Gil Soo-hyun ayon sa patakaran ng laro, kailangang sabihin ni Lee Jung-soo sa kanya kung nasaan si Shin Ji-gang. Matapos marinig ang sagot, si Lee Jung-soo ay naging lubos na nasasabik. Inisip niya, si Gil Soo-hyun ay talagang kasing talino ng inaasahan, ngunit ito ay simula pa lang ng totoong laro. Sumusunod sa mga patakaran na itinakda, binigyan ni Lee Jung-soo si Gil Soo-hyun ng isang piraso ng papel na may nakasulat na address. Gayunpaman, sa oras na ito ay mayroon na lang silang 25 minuto na natitira, agad na pumunta ang pulisya at ambulansya sa address na iyon. Nang pumasok sila sa bahay, nakita nila na magulo ang lahat sa loob. Sandaling nakita ni Gil Soo-hyun na may nakahiga sa loob ng silid. Papasok na sana siya nang aksidenteng tumapak siya sa isang mekanismo sa sahig. Pagtakbo nila sa loob ay nakita nilang isa lang itong manikin. Naramdaman ng lahat na natakot sila ng walang dahilan. Biglang naramdaman ni Gil Soo-hyun na napakapamilyar ng eksena sa harap niya at napagtanto niya na ito ang literal na paglalarawan ng isa sa 7 pangungusap ng buhay at kamatayan. Sa kanyang pagiging matalas, agad niyang napagtanto na mali ang kanilang pinuntahan nang kinuha niya ang papel na may address upang tingnan muli. Napagtanto niya na ang huling karakter ay hindi isa 0 paghahati isa gaya ng inakala nila, kundi ang letrang L gamit ang advanced na mathematical formula na SA ay katumbas ng siyam at O ay katumbas ng 15. Kinalkula niya na ang tamang address ay 751. Nang dumating sila, pumanaw na si Shin Ji-gang 4 na minuto na ang nakalipas. Lahat ay bahagi ng plano ni Lee Jung-soo. Mula pa sa simula, alam niya na tiyak na magkakamali ang pulisya sa paghahanap ng lokasyon. Bumalik si Gil Soo-hyun sa kulungan muli. Hindi na itago ni Lee Jung-soo ang kanyang pananabik habang tinutuya siya tungkol sa kanyang pagkabigo. Pagkatapos ng panunudyo, kumuha siya ng isang piraso ng papel at ipinaliwanag na kailangan ni Gil Soo-hyun na gamitin ang mga pahiwatig na numero na ito upang mahanap ang isang taong may kaugnayan sa kaso. Kung mahanap niya ang tamang tao, nangako si Lee Jung-soo na
maibibigay ang address ng susunod na biktima. Sa pagkakataong ito, nagbigay siya ng mas mahabang deadline. 24 na oras upang makumpleto ang misyon. Bumalik sa bahay, sinimula ng tatlo na suriin ang serye ng mga numerong ito. Sa unang pangungusap ng 7, pangungusap ng buhay at kamatayan ay binanggit ang isang babae na hindi na bumalik, kaya inakala ni Gil Soo-hyun na ang taong kailangan nilang hanapin sa pagkakataong ito ay marahil isang babae at ang serye ng mga numero na ibinigay ni Lee Jung-soo ay marahil ang 13 digit na numero ng ng babae, kung saan may 8 digits. Inayos ni Gil Soo-hyun ang pagkakasunod-sunod ng serye ng mga numerong ito. Ang unang 6 na digits bago ang gitling ay ang petsa ng kapanganakan. Ang unang 3 digits ay 741 na nangangahulugang ang babae ay ipinanganak sa taglamig ng 74. Ang unang digit pagkatapos ng gitling ay 2 na kumakatawan sa babae. Ang huling 6 na digits ay kumakatawan sa isang lungsod at distrito. Ang ikalawang bahagi, ang mga digits na 46 ay kumakatawan sa probinsya ng Trongtrong-namdo, habang ang 08 ay kumakatawan sa distrito ng Siucheon. Sa unang pangungusap ng 7, pangungusap ng buhay at kamatayan ay binanggit ang pin needles at snow na siyang lokal na specialty ng distrito ng Siucheon. Pagkatapos ay nagsimulang maghati-hati ng trabaho ang grupo. Si Seojeon ay inatasang mag-imbestiga sa mga nawawalang babae na ipinanganak noong 74 sa distrito ng Siucheon. Si Oh Dae-young ay nagmaneho papunta sa distrito ng Siucheon upang magsagawa ng on-site survey. Lumabas na ang resulta ng autopsy ni Shin Ji-gang. Ang isa daliri niya ay nabali, ang kanyang mga gilagid ay sinaksak ng matulis na kutsilyo. Ang resulta na ito ay halos magkapareho sa autopsy ng bangkay ni Min Jae na natagpuan kanina. Pareho silang dalawa na tila pinahirapan bago mamatay. Bukod pa rito, natuklasan din ng forensic team sa tiyan ni Min Jae ay mayroong kakaibang bagay na nakabalot sa foil. Ang foil ay may kakayahang pigilan ang corrosion, na nagpapakita na ito ay sinasadyang nilunok nang buksan ang foil. Sa loob ay mayroong isang serye ng mga numero. Pagkatapos ay partikular na binuksan ng forensic team ang tiyan ni Shin Ji-gang, at tiyak na nakita nila ang isang piraso ng papel sa loob. Nakasulat dito ang key on Kotraitan. Mabilis na natagpuan ni Seojeon ang isang nawawalang babae na tumutugma sa mga kondisyon. Ang pangalan niya ay Kang Soo-nyaw, ipinanganak noong 1974 sa distrito ng Siucheon, probinsya ng Cheongseong-namdo. Ang kakaibang bagay ay natagpuan lang ni Seojeon ang isang medical record ni Kang Soo-nyaw 15 taon na ang nakalipas. Sa nakalipas na 15 taon, wala nang ibang record ng phone card o bank card ni Kang Soo-nyaw. Nagmamadaling pumunta si Oh Dae-young sa bahay ni Kang Soo-nyaw noong gabing iyon, ngunit nakita niya na ito ay naging isang abandonadong bahay na puno ng damo upang makapanayam ang mga lokal na residente kinabukasan. Si Oh Dae-young ay natulog na lang sa kotse. Kinaumagahan, agad siyang pumunta sa lokal na information center. Nang kinuha ni Oh Dae-young ang litrato ni Kang Soo-nyaw, agad na umalis sa eksena ang mga matatandang lalaki sa Senior Activity Center. Sinabi ng mga matatandang babae na si Kang Soo-nyaw ay isang babaeng flirt na may malabong relasyon sa halos lahat ng lalaki sa nayon, kahit na ang ama ng kanyang anak na lalaki ay hindi kilala kung sino. Ang kanyang anak na lalaki ay nagkaroon ng kakaibang sakit sa edad na 10. Ngunit hindi ito pinansin ni Kang Soo-nyaw. Sa huli ay namatay ang bata dahil sa kawalan ng pera para sa paggamot, sinabi ng isa sa mga matatandang babae na 15 taon na ang nakalipas. Nakita niya mismo si Kang Soo-nyaw na sumakay sa kotse ng isang lalaki at umalis sa nayon at hindi na bumalik. Dinala ni Gil Soo-hyun ang impormasyong ito kay Lee Jung-soo. Ngunit dahil hindi niya dinala si Kang Soo-nyaw sa kulungan, tumanggi si Lee Jung-soo na makipagkita sa kanya upang maiwasan ang mas maraming biktima. Pinabayaan ni Gil Soo-hyun si Oh Dae-young na manatili sa nayon upang mag-imbestiga. Pagkatapos ay pumunta si Oh Dae-young sa bahay ni Kang Soo-nyaw. Bagaman magulo ang lugar na ito, mayroon pa ring mga bakas ng buhay ni Kang Soo-nyaw at ng kanyang anak. Natagpuan ni Oh Dae-young ang isang accounting ledger sa kwarto na may kumpletong listahan ng bawat gastos na ginastos ni Kang Soo-nyaw para sa kanyang anak, kasama ang maraming gastos sa pagpapagamot. Sa pagkakataong ito, naintindihan ni Oh Dae-young na sinasadya ng mga matatandang babae na sirain ang reputasyon ni Kang Soo-nyaw. Pagkatapos, nilapitan ni Oh Dae-young ang mga matatandang lalaki sa nayon upang magtanong. Sinabi ng mga matatandang lalaki na mahal ni Kang Soo-nyaw ang kanyang anak, ngunit dahil sa mental na problema ng bata, hindi siya makahanap ng trabaho, kaya kinailangan niyang magbenta ng kanyang katawan para kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Pagkatapos ay nawala ang mag-ina sa nayon dahil sa ilang kadahilanan. Patuloy na pinag-aaralan ni Gil Soo-hyun at Seojeon ang huling pangungusap sa 7, pangungusap ng buhay at kamatayan. Naniniwala siya na ang huling pangungusap ay tiyak na nagtatago ng isa pang biktima. Matapos suriin ang pangungusap, natuklasan ng dalawa na ang pangungusap na ito ay hindi nagbanggit ng sinumang karakter. Agad na hinanap ni Seojeon ang salitang ki. Panakot sa internet at natuklasan na ang homophone nito ay nangangahulugang pari. Ibig sabihin, ang susunod na biktima ay maaaring isang pari. Pagkatapos ay tinawagan ni Seojeon ang Seoul Church Management Center. Sinabi ng isang manager
manager na. Mayroon niyang isang pari na hindi nakita sa loob ng kalahating taon. Agad na pumunta si Gil Soo-hyun sa simbahan upang magtanong. Sinabi ng empleyado na sa bawat taon sa oras na ito, ang pari ay nagre-retreat at pinuputol ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Sa panahon ng retreat, pumunta si Gil Soo-hyun sa maliit na kubo sa bundok kung saan nagre-retreat ang pari. Magulo ang loob ng kubo. Malinaw na sinira ito. Pagkatapos ay natagpuan niya ang bangkay ng pari sa loob ng silid. Mukhang nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbibigti. Agad na ipinaalam ni Gil Soo-hyun sa kanyang mga kasamahan na pumunta sa eksena upang mag-imbestiga batay sa kalendaryo na nakasabit sa dingding at sa sirang orasan. Inakala ni Gil Soo-hyun na sinira ni Lee Jung-soo at sinaktan ang pari dito. Noong Oktubre 12, 2014 na, gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng forensic team na ang pari ay may mga katangian na tumutugma sa pagpapakamatay. Ang buong katawan ay walang mga pasa, lamat o pinsala maliban sa leg. Pagkatapos ay ang forensic ay natagpuan din ang isang piraso ng papel sa lalamunan ng pari na may nakasulat ding serye ng mga numero. Mayroon ding bagong natuklasan si Oh Da-young habang kumakain siya ng noodles sa tanghali. Muntik na siyang mabasa ng maruming tubig mula sa isang matandang lalaki. Pagtingin niya sa itaas ay nakita niya sa pinto ng tindahan ng matandang lalaki na may nakadikit na litrato ni Kang Soo-young at ng iba pa. Lumalabas na ang matandang lalaki ay may-ari ng isang Photoshop. Ito ang litrato na kinuha ni Kang Soo-young at ng ilang high school students sa nayon 15 taon na ang nakalipas. Agad na ipinadala ni Oh Da-young ang litratong ito kay Gil Soo-hyun pagkatapos makita ito. Nagulat si Gil Soo-hyun nang matuklasan na ang petsa sa litrato ay ganap na tumutugma sa numero na natagpuan sa bibig ng pari. Sa pagkakataong ito niya lang naintindihan na ang mga sunod-sunod na kaso ay may kaugnayan sa isa't isa. Ang 4 na lalaking estudyante sa kolehiyo sa litrato ay ang 4 na bangkay na natagpuan kanina. Sila ay sina Lee Jung-soo, Min Ji-yoon na binigyan ng infusion, Shin Ji-gang, at ang nagpakamatay na pari na nagngangalang Ju Won-hang. Hinala ni Gil Soo-hyun na ang 4 na taong ito ay tiyak na may ilang espesyal na koneksyon kay Kang Soo-young. Pagkatapos ay sinimulan nilang hanapin si Kang Soo-young. Inakala ni Oh Da-young na baka may masamang nangyari rin kay Kang Soo-young, kaya hiniling niya kay Seo-joon na kuhanin ang listahan ng mga bangkay na hindi nakilala sa loob ng 15 taon sa Cheongseong-namdo. Pagkatapos ng maraming paghahambing ng mga litrato, nadiskubre ni Oh Da-young ang isang pamilyar na hair clip. Ang clip na ito ay eksaktong katulad ng clip sa ulo ni Kang Soo-young sa litrato noong taon na iyon. Pagkatapos ay pumunta si Oh Da-young sa lokal na istasyon ng pulisya upang magtanong. Sinabi sa kanya ng isang civil police na ilang taon na ang nakalipas, nakita nila ang isang unidentified human skeleton sa malalim na bundok. Natagpuan nila ang hair clip na ito sa bungo. Dahil walang kumikilala, hindi pa rin matukoy ang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay dinala ni Gil Soo-hyun ang abo ni Kang Soo-young sa kulungan. Nang makita niya ang abo, nagsimulang tumulo ang luha ni Lee Jung-soo nang walang tigil. Pagkatapos ay hiniling niya sa pulisya na hanapin ang pumatay kay Kang Soo-young. Matigas na tumanggi si Gil Soo-hyun. Pero sinabi sa kanya ni Lee Jung-soo na mayroon pang bagong biktima. Habang sinasabi niya ito ay kumuha siya ng isa pang painting. Sa pagkakataong ito ang biktima ay isang maliit na babae. Tama. Ang taong ito ay ang kapatid na babae ni Lee Jung-soo na si Seo Lee. Nalaman ni Chief Park ang tungkol dito at hiniling kay Gil Soo-hyun na mabilis na hanapin si Seo Lee. Si Gil Soo-hyun ay walang pagpipilian kundi ang magsimulang mag-imbestiga mula sa simula upang mahanap ang pumatay kay Kang Soo-young. Pinuntahan niya ang high school teacher ni Joseph Ju at ng iba pa. Sinabi ng guro na sina Joseph Ju, Jin Seo-joon, Shin Ji-gang at Lee Jung-soo ay magkaklase. Ngunit pagkatapos ng winter break ng ika-negatibo 11 grado, lumipat silang 4 ng paaralan. Si Joseph Ju lang ang nanatili sa dating paaralan. Nang magsimula ang bagong semester, si Joseph Ju ay tila naging ibang tao. Palagi siyang malalim ang iniisip at bumagsak ang kanyang academic performance. Inakala ni Gil Soo-hyun na sa winter break ng 1989 ay tiyak na may nangyaring mahalaga sa grupo ng magkakaibigan. Muling pumunta si Oh Da-young sa Photoshop upang magtanong tungkol kay Kang Soo-young. Matapos suriin ang legend ng 1989, natuklasan niya na noong panahong iyon, nagbayad si Joseph Ju upang pa-develop ang mga litrato. Ngunit, pagkatapos ay hindi na siya bumalik upang kunin ang mga litrato. Pagkatapos maghanap ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan ng matandang lalaki ang mga nakalimutang litrato noong taon na iyon. Natagpuan ni Oh Da-young ang isang kakaibang mukha sa mga litrato. Sinabi ng matandang lalaki na ang pangalan ng taong ito ay Kim Soo-jin at siya ngayon ay isang artista. Siya ay naging kaklase ni na Joseph Ju at ng iba pa at siya rin ang nag-iisang nabuhay sa grupo ng magkakaibigan. Agad na pinuntahan ng dalawa si Kim Soo-jin upang magtanong. Sinabi ni Kim Soo-jin na sila ay magkaklase at magkakaibigan mula pa noong bata pa sila. Si Kang Soo-young ay mas bata sa kanila ng 2 taon. Itinuring nila siyang parang kapatid na babae sa tuwing matatapos ang klase. Si Kang Soo-young ay pumupunta sa istasyon upang sunduin sila, kaya napakaganda ng kanilang relasyon. Sa winter break ng 1989, dumaan sila sa isang Photoshop kaya kumuha sila ng litrato bilang alaala. Dahil pagkatapos ng winter break na iyon, nag-aral si Kim Soo-jin sa ibang bansa. Kaya mahigit 25 taon na silang hindi nagkikita. Sinabi ni Da-young sa kanya na ang iba pang mga tao sa litrato ay pumanaw na. Nagulat si Kim Soo-jin nang marinig niya ito. Tinanong siya ni
Daeyeon kung pagkatapos kumuha ng litrato noong araw na iyon, nagbayad sila, ngunit sa huli ay hindi na kinuha ang mga litrato dahil ba may nangyaring kakaiba noong araw na iyon. Sinabi ni Kim Soo-jin na pagkatapos kumuha ng litrato noong araw na iyon, magkakasama silang kumain at uminom ng kaunting alak. Pagkatapos kumain ay umuwi na ang bawat isa. Pagkatapos noon ay umalis siya sa kanyang bayan upang mag-aral sa ibang bansa, kaya sa loob ng mahigit 25 taon ay hindi na sila nagkita bago maghiwalay. Pinaalalahanan ni Gil Soo-hyun si Kim Soo-jin na protektahan ang kanyang sarili sa mga darating na araw. Natuklasan ni Oh Daeyeon na ang anak ni Kang Soo-nyaong na si Kang Min-chul ay ipinanganak noong Setyembre 1990 na nangangahulugang si Kang Soo-nyaong ay nabuntis sa winter break ng 1989. Hindi maiwasan ni Oh Daeyeon na magduda. Kanina nakipagtalik si Kang Soo-nyaong noong gabing iyon? Sa hypothesis na ito, sinimula ni Daeyeon na interviewin ang mga magulang ng 4 na lalaki noong taong iyon. Inamin ng isang ama na ginahasa ng kanyang anak si Kang Soo-nyaong noong gabing iyon na nagresulta sa kanyang pagbubuntis. Pagkatapos ay nangako siyang bibigyan siya ng malaking kabayaran upang manatiling tahimik, upang maiwasan ang alinman sa dalawang partido na magbawi ng kanilang salita. Pumirma rin sila ng isang kasunduan nang sinuri ni Gil Soo-hyun ang kasunduan. Nalaman niya na, noong gabing iyon, si Kang Soo-nyaong ay ginahasa ng 4 na lalaki ng sunod-sunod. Lahat ng 4 na lalaki ay pumirma sa ilalim ng kasunduan. Sila ang 4 na bangkay na natagpuan kanina. Natuklasan din ni Gil Soo-hyun ang isang kahina-hinalang punto, ang lagda ni Kang. Ang laman ng kontrata nila ni Soo-nyaong ay malinaw na iba. Bukod pa rito, ang kontrata ay masyadong seryoso at sa antas ng edukasyon ni Kang Soo-nyaong, hindi niya kayang gumawa ng ganoong kontrata. Nagduda si Gil Soo-hyun na mayroong intermedyaryo na tumulong kay Kang Soo-nyaong sa paggawa ng kontrata. Nalaman ni Oh Daeyeon mula sa lokal na istasyon ng pulisya na noong taong iyon, hindi talaga nag-ulat si Kang Soo-nyaong, ngunit walang anumang record ng pagtanggap ng pera sa kanyang bank card. Sa madaling salita, kung mayroon siyang pera noong taong iyon, hindi na niya kailangang magbenta ng sarili para kumita para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Nahulaan ni Oh Daeyeon na baka inangkin ng intermedyaryo ang bayad pinsala ni Kang Soo-nyaong. Nang tawagan ni Seo Joon ang dalawa habang si Kang Soo-nyaong ay nandoon, natuklasan niya sa record ni Kang Soo-nyaong na mayroon siyang medical record noong Pebrero 19, 2000 at ang string ng mga numero na natagpuan sa bangkay ni Shin Ji-gang ay eksaktong Pebrero 19, 2000. Pagkatapos nito, agad na pumunta si Oh Daeyeon sa lugar kung saan nagpagamot si Kang Soo-nyaong noong taong iyon. Sa bahagi 3, ang medical record ng ospital kung saan nagpagamot si Kang Soo-nyaong ay nagpapakita na noong Pebrero 19, 2000, dinala niya ang kanyang anak na si Kang Min-chul para sa check-up. Natuklasan ng doktor na si Kang Min-chul ay may isang bihirang sakit na hindi gumagaling at kailangang uminom ng gamot habang buhay na may halagang 100,000 Korean won bawat linggo. Natuklasan ni Oh Daeyeon na sa araw na iyon, ginawa ni Kang Soo-nyaong ang mga papeles para sa pagpapa-ospital ng kanyang anak. Ngunit 1 buwan ang lumipas, ang paglabas sa ospital ay isinagawa ng Child Welfare Institution na nagpapahiwatig na nawawala si Kang Soo-nyaong mula noong araw na iyon at sa huli ay ibinalik ang kanyang anak na si Kang Min-chul sa Welfare Institution. Biglang naalala ni Oh Daeyeon na sinabi ng isang matandang babae na nakita niya si Kang Soo-nyaong na sumakay sa kotse ng isang lalaki at umalis na yon. Naalala niya ito ng malinaw dahil sa araw na iyon ay nasa seremonya siya ng pagsasara ng lokal na estasyon ng tren. Agad na hinanap ni Oh Daeyeon ang petsa ng seremonya ng pagsasara ng estasyon ng tren. Ang resulta ay Pebrero 20, 2000, ang pangalawang araw matapos maospital si Kang Min-chul. Sa panig ni Gil Soo-hyun, pumiling siya ng binawi ni Jin Seo-joon ang kasunduan sa kompensasyon at ang sulat kamay ni Kim Soo-jin sa Forensic Center para sa paghahambing. Naghinala si Gil Soo-hyun na si Kim Soo-jin ang tagapamagitan dahil sa grupo ng mga kaibigan, siya lang ang hindi nanggahasa kay Kang Soo-nyaong. Kasabay nito, sa mga kakilala ni Kang Soo-nyaong, si Kim Soo-jin lang ang may kakayahang bumuo ng kasunduan sa kompensasyon. Nagpunta si Oh Daeyeon sa archive room ng istasyon ng tren. Ibinigay sa kanya ng manager ang video ng seremonya ng pagsasara ng istasyon ng tren noong 2000. Nakita ni Oh Daeyeon ang imahe ni Kim Soo-jin sa video. Ipinakita rin sa video na si Kang Soo-nyaong ay nasa seremonya. Sa teorya, sa araw na iyon, dapat ay nasa ospital si Kang Soo-nyaong para alagaan ang kanyang anak, kaya bakit siya naroon? Maingat na pinagmasdan ni Oh Daeyeon ang ekspresyon at tingin ni Kang Soo-nyaong. Mukhang nag-aalala siyang nakatingin sa isang tao. Batay sa direksyon ng paglipat ng kamera, natukoy ni Oh Daeyeon na noong panahong iyon ay nakatingin si Kang Soo-nyaong kay Kim Soo-jin na nagsasalita sa entablado. Agad niyang ibinahagi ang impormasyong ito kina Jin Seo-joon at Gil Soo-hyun. Sa oras na ito, available na ang resulta ng paghahambing ng sulat kamay ni Jin Seo-joon. Ipinakita ng mga resulta na si Kim Soo-jin ang tumulong kay Kang Soo-nyaong sa pagbalangkas ng kasunduan sa kompensasyon noong taong iyon. Nang marinig ito, natukoy ni Oh Daeyeon na noong taong iyon, si Kim Soo-jin mismo ang nagnakaw ng kompensasyon ni Kang Soo-nyaong, kaya naman, pumunta siya sa seremonya ng pagsasara ng estasyon ng tren upang hanapin si Kim Soo-jin at hingin ang pera para sa paggamot ng kanyang anak, ngunit niloko siya at pinatay ni Kim Soo-jin. Naniniwala si Gil Soo-hyun na makatwiran ang pagsusuri ni Oh Daeyeon. Agad silang humingi ng pahintulot sa kanilang superior na arestuhin si Kim Soo-jin. Ngunit sa oras na ito, habang nagpi-film si Kim Soo-jin
Soo-jin, bigla siyang nakatanggap ng isang tawag sa telepono. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis siya sa isang maliit na eskinita. Gayunpaman, nang dumating sina Oh Da-young at Gil Soo-hyun sa pinangyarihan, pinatay na si Kim Soo-jin. Ang biglaang pagkawala ni Kim Soo-jin ay ikinagulat ng dalawa. Agad na sinuri ni Gil Soo-hyun ang surveillance camera malapit sa eksena. Pagkatapos ay umakyat siya sa bubong upang obserbahan ang paligid. Ang taong gumawa nito ay mabilis na nakatapos na isang tao at umalis sa eksena nang hindi gumagawa ng ingay, na nagpapatunay na ang taong ito ay pamilyar sa lugar. Hula ni Gil Soo-hyun na ang may kagagawan ay maaaring kasabwat ni Lee Jung-soo. Samantala, posibleng kasabwat din siya ni Kim Soo-jin at pinatay niya si Kim Soo-jin upang itago ang kanilang mga bakas. Sinuri ni Jin Seo-jeon ang social media ni Lee Jung-soo at natuklasan na nag-post siya ng larawan ng paglalakbay sa Japan noong Disyembre 19, 2014 na ang araw na dinukot si Shin Ji-gang. Ipinahihiwatig nito na hindi dinukot ni Lee Jung-soo si Shin Ji-gang, ngunit marahil ay ginawa ito ng kanyang kasabwat. Pagkatapos, sinuri ni Gil Soo-hyun ang listahan ng mga taong bumisita kay Lee Jung-soo noong siya ay nasa bilangguan. Ipinakita sa guestbook na sa panahong iyon, isang tao lang ang bumisita kay Lee Jung-soo na pinangalan ng Yoo Seon-chul. Agad na kinuha ni Gil Soo-hyun ang surveillance video. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, ipinakita ni Yoo Seon-chul ang kanyang telepono kay Lee Jung-soo. Ang ekspresyon ni Lee Jung-soo ay agad na naging seryoso. Dahil sa anggulo, hindi na itala ng surveillance camera kung ano ang nakita ni Lee Jung-soo sa telepono ni Yoo Seon-chul. Pagkatapos ay muli niyang nakita si Lee Jung-soo at sinabi sa kanya na si Kim Soo-jin ang sumira kay Kang Soo-nyaw. Agad itong tinanggihan ni Lee Jung-soo at naging emosyonal. Pinaalalahanan niya si Gil Soo-hyun na hindi na marami ang natitirang oras, na kapag natapos na ang oras, magiging bangkay si Xia uli. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Kinuha ni Jin Seo-jeon ang call log ni Kim Soo-jin at natuklasan na bago siya napinsala, nakatanggap siya ng isang anonymous na tawag sa telepono, kaya hindi ito matrace. Ngunit sa nakaraang buwan, madalas siyang nakikipag-usap sa kanyang pinsan na si Kim Seok-gyu, at ang Kim Seok-gyu na ito ay isang civil police officer sa Seocheon County noong taong iyon. Ngunit nagbitiw siya noong ikalawang kalahati ng taong 2000. Agad na hinanap ni Oh Da-young si Kim Seok-gyu upang magtanong. Sinabi ni Kim Seok-gyu na madalas siyang tawagan ng kanyang pinsan kamakailan upang humingi ng tulong sa paghahanap ng isang bodyguard dahil kamakailan ay ipinagbigay alam sa kanya ng pulisya na ang ilang sa kanyang mga lumang kaibigan sa paaralan ay sunod-sunod na nakakaranas ng kamalasan kaya natatakot siya. Bukod pa rito, sinabi ni Kim Seok-gyu na tinulungan nga ng kanyang pinsan si Kang Soo-nyaw na balangkasin ang kasunduan sa kompensasyon. Tinanong siya ni Oh Da-young kung bukod sa pagbalangkas ng kasunduan, may iba pa bang ginawa si Kim Soo-jin. Sinabi ni Kim Seok-gyu na hindi niya alam ang tungkol dito. Sa sandaling ito, tumingala si Oh Da-young at nakita na minarkahan ni Kim Soo-jin ang Pebrero 20 sa kalendaryo. Tinanong niya si Kim Seok-gyu kung may espesyal na araw ngayon. Ipinaliwanag ni Kim Seok-gyu na ngayon ang araw ng pagpapahintulot sa pangangaso at orihinal na balak niyang mangaso. Ngunit dahil pumanaw na ang kanyang pinsan, kailangan pa niyang tumulong sa pag-aayos ng libing. Bahagyang naniwala si Oh Da-young sa sinabi ni Kim Seok-gyu. Pagkatapos ay nagpunta siya sa lokal na istasyon ng pulisya ng Seocheon County. Isang matandang pulis ang naghayag sa kanya ng isang nakakagulat na lihim. Lumalabas na pagkatapos maabuso si Kang Soo-nyaw, agad siyang pumunta sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat. Ang duty officer noong panahong iyon ay ang matandang pulis na ito at si Kim Seok-gyu. Sinabi ni Kim Seok-gyu na may problema sa pag-iisip at mentalidad si Kang Soo-nyaw, kaya tinukoy niya na hindi kapanipaniwala ang kanyang sinabi. Sa huli, pagkatapos ng simpleng pag-aliw, inihatid ni Kim Seok-gyu si Kang Soo-nyaw pabalik. Sinabi ng matandang pulis na pagkatapos nito, hindi na muling nag-ulat si Kang Soo-nyaw. Naunawaan ni Oh Da-young sa oras na ito na si Kim Seok-gyu ang salarin na naging dahilan ng nagdusa si Kang Soo-nyaw sa kabundukan. Pagkatapos ay muling pinanood niya ang video. Lumalabas na sa araw na iyon, pumunta si Kang Soo-nyaw sa seremonya at ang taong hinahanap niya ay hindi si Kim Soo-jin, kundi si Kim Seok-gyu. Nangangahulugan ito na ang taong nagdala sa kanya at nanakit sa kanya ay marahil si Kim Seok-gyu at malamang na pinatahimik din ni Kim Seok-gyu si Kim Soo-jin. Pagkatapos, sinuri ni Oh Da-young ang sitwasyon ng ari-arian ni Kim Seok-gyu at natuklasan na sa ikalawang kalahati ng 2000, bumili siya ng 2 ari-arian. Ang perang ito ay marahil ang kompensasyon ni Kang Soo-nyaw. Ipinaliwanag ni Kim Seok-gyu na ang pera ay ibinigay ng kanyang mga magulang. Hindi na gusto ni Oh Da-young na makinig sa kanyang mga kasinungalingan, kaya't direkta niyang ipinakita ang litrato ng eksena ng seremonya ng pagsasara ng estasyon ng tren na nagpapahayag na siya ang salarin sa pagpatay kay Kang Soo-nyaw at pagnanakaw ng lahat ng kompensasyon. Sinabi ni Kim Seok-gyu na 15 taon na ang nakalipas at upang akusahan siya, kailangan nilang magbigay ng ebidensya. Biglang naunawaan ni Oh Da-young ang dahilan kung bakit minarkahan ang Pebrero 20 sa kalendaryo. Hindi ito dahil sa araw ng
pagpapahintulot sa pangangaso, kundi dahil ngayon ang huling araw ng 15 taong legal na panahon ng pag-uusig. Pagkatapos ng araw na ito, kahit na magbigay pa ang pulisya ng ebidensya, wala na silang magagawa kay Kim Seok-kyu. Sa panig ni Jin Seo-joon, maingat niyang sinuri ang lahat ng kamera sa loob ng 1 kilometrong radius sa paligid ng eksena kung saan napinsala si Kim Soo-jin at mabilis na natukoy ang isang kahinahinalang lalaki. Ang taong ito ay may kanang paa na nakaturo sa loob habang naglalakad. Dahil hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki, ikinumpara ni Gil Soo-hyun ang lakad ng taong ito sa lakad ni Yoo Seon-chul at Kim Seok-kyu. Ang huling resulta ay nagpapakita na ang gumawa nito kay Kim Soo-jin ay marahil si Yoo Seon-chul. Ang resultang ito ay sumira sa direksyon ng konklusyon ni Oh Da-yeon. Sa oras na ito, 4 na oras na lang ang natitira bago mamatay si Xiaoli, ang kapatid ni Lee Jung-soo, at pagkatapos ng 4 na oras, magtatapos din ang legal na panahon ng pag-uusig para sa kaso ni Kang Soo-nyao. Nanatiling matatag si Oh Da-yeon na si Kim Seok-gyu ang naging sanhi ng pagkamatay ni Kang Soo-nyao, kaya nagpadala siya ng mga tao upang subaybayan si Kim Seok-gyu at pagkatapos niyang umalis, agad niyang pinakialaman ang kanyang opisina. Sa panig ni Jin Seo-joon, natuklasan niya na si Yoo Seon-chul ay ang ampon ni Joseph Jo. Agad na dinala ni Gil Soo-hyun ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Joseph Jo upang arestuhin siya. Gayunpaman, nang dumating sila, nakatakas na si Yoo Seon-chul. Natagpuan ni Gil Soo-hyun ang iba't ibang gamot sa kanyang bahay. Pagkatapos, natagpuan ni Jin Seo-joon ang isang malaking halaga ng material na naugnay sa kaso ni Kang Soo-nyao sa isang built-in na kabinet. Lumalabas na iniimbestigahan din ni Yoo Seon-chul ang pagkamatay ni Kang Soo-nyao. Kabilang sa mga material, may isang liham na iniwan ni Joseph Jo kay Jung bago siya nagpakamatay. Sa liham, inamin ni Joseph Jo ang krimen na ginawa niya kay Kang Soo-nyao noong taong iyon. Sa mga nakalipas na taon, hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. Kaya pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Natuklasan din ni Jin Seo-joon sa browser ng computer ni Yoo Seon-chul na hinanap niya ang detalyadong impormasyon tungkol kay Gil Soo-hyun. Lumalabas na ang paghiling niya kay Lee Jung-soo na hanapin si Gil Soo-hyun upang imbestigahan ang kasong ito ay mailayunin. Bago umalis, hiniling ni Gil Soo-hyun kay Jin Seo-joon na dalhin ang mga gamot para suriin. Halos baliktarin na ng mga tauhan ni Oh Da-yeon ang opisina ni Kim Seok-gyu, ngunit wala pa rin silang nakitang ebidensya ng kanyang krimen. Hindi na makapaghintay pa si Gil Soo-hyun. 50 minuto na lang ang natitira bago ang pagkamatay ni Xiaoli. Agad siyang nagpunta sa kulungan at sinabi kay Lee Jung-soo na si Kim Seok-gyu ang gumawa nito kay Kang Soo-nyao. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sabihin kung nasaan ang kanyang kapatid. Muling tinanggihan ni Lee Jung-soo ang kanyang sagot. Habang nagtataka si Gil Soo-hyun, sinabi ng isang bantay sa kulungan sa kanya na madalas gumuhit si Lee Jung-soo ng mga parentheses sa kulungan na tila nagkukulong ng isang bagay. Agad na tumakbo ang dalawa sa selda ni Lee Jung-soo. Lumalabas na nagkukula rin si Lee Jung-soo kung sino ang nanakit kay Kang Soo-nyao. Ang resulta ng kanyang konklusyon ay hindi si Kim Seok-gyu. Natagpuan ni Gil Soo-hyun ang isang piraso ng foil at isang pepper crane sa testament. Ang piraso ng papel na ito ay dapat na inilagay sa bibig ni Lee Chun-in at nakasulat dito na ang tatay ay kumakain ng ubas at ang anak ay may ngipin na nangangahulugang ang anak ay nagbabayad ng utang para sa kanyang ama. Ipinahihiwatig nito na ang mga taong namatay kamakailan ay dahil sa paghihiganti at pagbabayad ng utang at ang utang na ginawa ng ama ni Lee Jung-soo na si Lee Chun-in ay kailangang bayaran ni Lee Jung-soo o Xiaoli. Sa wakas ay naunawaan ni Gil Soo-hyun na hindi alam ni Lee Jung-soo kung nasaan ang kanyang kapatid. Malapit nang maubos ang oras at tila muling nabigo ang pulisya. Sa oras na ito, biglang tinawagan ni Yoo Seon-chul si Gil Soo-hyun na nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon na iligtas si Xiaoli. Nagbigay si Yoo Seon-chul ng 3 pahiwatig, ang bilang ng mga kaibigan na nanakit, ang bilang ng mga kaibigan na namatay, at ang unang impormasyon ay ang bilang ng mga taong pinatay ni Gil Soo-hyun habang nagtatrabaho sa EDSA. Pinatay niya ang 6 na tao. Ang ikalawang impormasyon ay ang bilang ng mga miyembro ng pamilya na namatay. Lumalabas na sa 1,972 Los Angeles Riots. Ang mga magulang at nakatatandang kapatid ni Gil Soo-hyun na may kabuuang 3 miyembro ng pamilya ay pinatay. Bahagi 4. Ang ikatlong impormasyon ay ang bilang ng mga taong nais niyang hanapin. Palaging hinahanap ni Gil Soo-hyun ang isang salarin, kaya ang sagot ay dapat 631. Sa sandaling ito, biglang naalaala ni Oh Da-yeon na ang lumang address ng bahay ni Kang Soo-nyao ay 631. Agad na nagmaneho ang dalawa papunta sa lumang bahay ni Kang Soo-nyao. Sa daan, tinawagan sila ng forensic team. Pagkatapos suriin, ang mga gamot na natagpuan sa bahay ni Yoo Seon-chul ay ginagamot sa isang bihirang sakit na siya ring sakit ng anak ni Kang Soo-nyao na si Kang Min-chul noong taong iyon. Si Yoo Seon-chul ay si Kang Min-chul. Nagplano siya ng isang serya ng mga kaso upang maghiganti para sa kanyang ina. Agad na hiniling ni Gil Soo-hyun sa forensic team na magsagawa ng AFA testing kina Kang Soo-nyao, Yoo Seon-chul, at sa
sa mga biktima. Nang dumating si Oh Dae-young at ang iba pa sa bahay ni Kang Soo-eun, natagpuan nila si Xiaoli na ligtas at nasa bahay. Sa wakas ay nakahinga na ang lahat ng maluwag. Walang intensyon si Yoo Seon-chul na saktan ang mga inosente. Pagkatapos ay ibinigay ni Xiaoli kay Gil Soo-hyun ang isang telepono na sinasabing pinabibigay ito ni Yoo Seon-chul sa kanya. Sa video, naitala ang proseso ng pagpatay ni Yoo Seon-chul sa lahat ng biktima. Pinatay din niya ang mga magulang ni Lee Jung-soo. Pagkatapos ay ginamit ni Yoo Seon-chul ang buhay ni Xiaoli upang bantaan si Lee Jung-soo na pinilit siyang umamin sa pulisya na siya mismo ang pumatay sa kanyang mga magulang at nakikipagtulungan siya sa plano ng paghihiganti ni Yoo Seon-chul na naghikayat kina Gil Soo-hyun at sa iba pa na lumaho. Ang layunin ay tulungan ng pulisya na mahanap ang tunay na salarin na pumatay sa kanyang ina at kasabay nito. Pigilan ng pulisya na arestuhin siya bago matapos ang panahon ng pag-uusig dahil gusto ni Yoo Seon-chul na siya mismo ang pumatay kay Kim Seok-gyu upang maghiganti para sa kanyang ina. Sa oras na ito, lumipat ang eksena kay Kim Seok-gyu. Nagmamaneho siya sa kalsada nang biglang lumitaw ang sasakyan ni Yoo Seon-chul mula sa tabi at binangga niya ito. Sa panig ni Jin Seo-joon, batay sa plaka ng sasakyan ni Yoo Seon-chul at sa mga surveillance camera sa kalsada, mabilis niyang natukoy ang lokasyon ng kanyang sasakyan. Agad na nagsimulang hanapin ni Oh Dae-young at Gil Soo-hyun ang sasakyan. Sa forensic department, dumating na rin ang resulta ng AE comparison. Kakaiba, walang kaugnayan sa dugo sina Yoo Seon-chul at ang apat na lalaki sa litrato. Ipinahihiwatig nito na hindi nabuntis si Kang Soo-eun pagkatapos ng gabing iyon. Matapos basahin ang ulat, naunawaan ni Gil Soo-hyun na may isa pang tao na kailangang i-compare. Agad na nagsagawa ang forensic team ng isa pang test. Sa oras na ito, lumipat ang eksena sa isang liblib na lugar. Dinala ni Yoo Seon-chul si Kim Seok-gyu sa tabi ng bangin. Tinanong niya si Kim Seok-gyu kung bakit kailangan niyang patayin ang kanyang ina noong taong iyon. Bakit kailangan niyang patayin ang isang babae na may sakit sa pag-iisip at mahina? Sa ilalim ng banta ng baril, inihayag ni Kim Seok-gyu ang katotohanan ang 15 taon na ang nakakaraan. Noong Pebrero 2000, hinanap ni Kang Soo-eun si Kim Seok-gyu upang humingi ng pera para sa paggamot ng kanyang anak dahil nakipagsabwatan si Kim Seok-gyu kay Kim Soo-jin upang nakawin ang kompensasyon. At ang karamihan sa pera ay nasa kamay ni Kim Seok-gyu. Gayunpaman, walang intensyon si Kim Seok-gyu na ibigay ang pera. Walang magawa si Kang Soo-eun kundi umiyak. Natakot si Kim Seok-gyu na malantad ang insidente, kaya't gumawa siya ng dahilan upang kunin ang pera at isakay siya sa sasakyan. Hindi sinasadya, nakita ito ng matandang babae. Pagkatapos, pinatay ni Kim Seok-gyu si Kang Soo-eun at inilibing ang kanyang bangkay sa kabundukan. Agad na nakarating sina Gil Soo-hyun at Oh Dae-young sa bangin. Sa oras na ito, nakatanggap si Gil Soo-hyun ng ulat ng test. Ang pangalawang resulta mula sa forensic team ay nagpapakita na ang biological father ni Yoo Seon-chul ay si Kim Seok-gyu. Lumalabas na si Kim Seok-gyu ay isang kasuklam-suklam na tao noong taong iyon na nagnanakaw ng pera at nanloloko. Lumipat ang eksena kay Kim Seok-gyu. Sinabi niya na walang bala ang baril. Pagkatapos, sinamantala niya ang pag-abala ni Yoo Seon-chul. Naghagis siya ng lupa at buhangin at kinuha niya ang baril mula sa kanyang kamay. Gayunpaman, sa oras na ito ay dumating si Oh Dae-young kasama ang kanyang mga tauhan. Agad na itinapon ni Kim Seok-gyu ang baril sa kanyang kamay. Kumuha si Yoo Seon-chul ng isang kutsilyo mula sa likuran at sinaksak ang hita ni Kim Seok-gyu. Pinayuhan ni Oh Dae-young si Yoo Seon-chul na ibigay si Kim Seok-gyu sa batas, ngunit hindi siya naniniwala sa batas ng bansa. Habang nagsasalita, kumuha siya ng posas at ipinosas ang sarili at si Kim Seok-gyu. Habang nag-aalangan si Gil Soo-hyun, hinila ni Yoo Seon-chul si Kim Seok-gyu at tumalon sa bangin. Pagkatapos ng insidente, tinanong ni Oh Dae-young kung bakit hindi binaril ni Gil Soo-hyun si Yoo Seon-chul. Hindi ba sana naiwasan ang pagkamatay nilang dalawa? Mayroon ba sa kanila na mas karapat dapat mabuhay? Bagaman nilabag ni Gil Soo-hyun ang kanyang tungkulin, sinunod niya ang kanyang konsensya. Kung binaril niya si Yoo Seon-chul, marahil ay nailigtas niya si Kim Seok-gyu, ngunit tila mas nararapat na mamatay si Kim Seok-gyu. Pagbalik sa kulungan, tinanong ni Gil Soo-hyun si Lee Jung-soo kung bakit siya nagtiwala na hindi sasaktan ni Yoo Seon-chul ang kanyang kapatid. Lumalabas na sa araw na iyon nang hanapin ni Yoo Seon-chul si Lee Jung-soo. Ipinakita niya sa kanya ang video ng pagdukot sa kanyang kapatid. Naisip ni Lee Jung-soo na kung si Yoo Seon-chul ay isang kidnapper na gumagawa ng mga random na krimen, tiyak na hindi siya bibili ng gatas para sa kanyang bihag. Sa huli, dinala ni Oh Dae-young si Xiaoli upang bisitahin si Lee Jung-soo sa kulungan. Dito, natapos ang kaso ng pagkawala at serial murder. Matapos papurihan ni Chief Park ang natatanging tagumpay ni Gil Soo-hyun at ng buong investigative team, humiling siya sa kanyang mga superior na magtatag ng isang Special Missing Persons Investigation Team na espesyal na mga ngasiwa sa mga mahihirap na kaso ng pagkawala sa Seoul. Si Gil Soo-hyun ay hinirang na pinuno ng pangkat kasama sina Oh Dae-young at Jin Seo-joon bilang mga miyembro. Pagkatapos nito, ang Missing Persons Investigation Team ay tinanggap ang kaso. Ng kanilang unang kaso, ang nawawalang tao ay si Ha Tae-jo, isang senior executive ng Wonsim Pharmaceutical Corporation. Ang Wonsim Corporation ay isang pangunahing negosyo na pinili ng gobyerno
gobyerno ng South Korea at kasalukuyan itong gumagawa ng isang bagong gamot. Ang taong responsable para sa pagpapaunlad ng bagong proyektong gamot na ito ay si Hataejo. Nag-aalala ang mga superior na ang pagkawala ni Hataejo ay maaaring sanhi ng pang-industriyang pag-espiya, kaya't partikular na itinalaga ni Chief Park ang Missing Persons Investigation Team upang pangasiwaan ang kasong ito. Tungkol sa pagkawala ni Hataejo, ito ay kakaiba rin. 2 oras na ang nakalipas, isang mag-asawa na nagmamaneho sa highway ang biglang nakita ang driver ng isang truck sa harap na tila natutulog, kaya't patuloy silang bumusina upang paalalahanan siya. Sa gulat, biglang binangga ng truck ang isang itim na kotse na nakaparada sa emergency lane. Dali-daling bumaba ang driver ng truck na si Jang Miyaong upang suriin, ngunit natuklasan niyang walang tao sa harap ng kotse. Takot na takot si Jang Miyaong at agad siyang tumawag ng pulis. Ang may-ari ng itim na kotse na ito ay si Hataejo. Mabilis na dumating sina Gil Soo-hyun at Oh Dae-young sa eksena sa highway. Napansin ni Gil Soo-hyun na ang mga damit at sapatos ni Hataejo ay nasa kotse. Naglalaman din ang trunk ng maraming laruan ng bata at gamit sa bahay. Ang mas kakaiba, kahit na may sis ang kotse, ngunit kumuha pa rin si Hataejo ng isang highway toll card. Ipinakita sa toll card na ang kotse ay pumasok sa highway mula sa tapat na direksyon at hindi umalis sa highway. Sa normal na kondisyon, hindi ito maaaring lumabas sa lane na ito. Tinanong niya ang traffic police kung mayroong bahagi malapit sa highway na ito na maaaring balikan nang hindi dumadaan sa highway exit. Sinabi ng traffic police na wala. Gayunpaman, hiniling pa rin ni Gil Soo-hyun sa pulisya na tingnan kung mayroong anumang bahagi ng bakod na nasa ilalim ng pagkukumpuni. Nakita ni Oh Dae-young ang isang palad sa bakod sa tabi ng kotse. Hinulaan niya na si Hataejo ay malamang na umakyat sa bakod na ito at umalis sa highway. Mabilis na nagbigay ng tugon ang traffic police. Sinuri nila ang highway video at natuklasan na 5 kilometro mula sa lugar ay mayroong lugar na maaaring pagbalikan dahil mayroong plastic na bakod doon. Natuklasan ni Jin Seo-joon na kamakailan ay naghanap si Hataejo ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano bumili ng anonymous na kotse. Naniniwala si Gil Soo-hyun na bumili si Hataejo ng anonymous na kotse upang gumawa ng mga bagay na hindi maaaring ibunyag sa publiko. Iminungkahi ni Oh Dae-young na dapat muna nilang hanapin ang kotse bago ang tao. Pagkatapos ay nagpunta si Oh Dae-young sa pinakamalapit na service area sa itim na kotse upang tingnan ang surveillance camera. Sa isang blind spot ng camera, nakita niya ang isang kahina-hinalang puting kotse. Nagulat ang isang tindera. Kahapon na ang may-ari ng puting kotse ay may kakaibang pag-ugali. Pinark niya ang kotse sa isang blind spot pagkababa ng kotse. Hindi siya pumasok sa service area, ngunit tumakbo siya patungo sa highway. Pagkatapos ng ilang sandali, nagmamadali siyang bumalik at umalis. Inulit niya ang aksyon na ito ng 2 beses sa isang araw. Ngunit hindi siya pumasok sa service area para bumili ng anumang bagay. Naramdaman ng tindera na ito ay napakahina-hinala, kaya isinulat niya ang plaka ng sasakyan ng lalaki. Sinuri ni Gil Soo-hyun ang surveillance camera ng toll booth sa highway at natuklasan na noong 2 oras 45 minuto ng hapon, pumasok si Hataejo sa highway gamit ang kanyang itim na kotse. Pagkatapos ng isang maikling distansya, umikot siya sa lokasyon ng plastic na bakod. Pagkatapos, ipinarada niya ang kotse sa isang emergency lane na hindi kalayuan sa service area. Pagkatapos magpalit ng damit, umakyat siya sa bakod at umalis sa highway. Pagkatapos, noong 6 oras 5 minuto ng hapon, pumasok siya sa highway sakay ng isang anonymous na puting kotse. Nang matapos na siya sa kanyang ginagawa at bumalik sa service area sa entrance ng highway, 7 oras 42 minuto na ng gabi. Sa oras na ito, umikot siya sa ruta ng itim na kotse at ipinarada ang kanyang kotse sa service area na hindi kalayuan sa itim na kotse. Ang oras ng pagparada ay eksaktong 9 oras 27 minuto ng gabi. Pagkatapos ay bumaba siya sa kotse, ngunit pagkatapos ng 22 minuto, nagmamadali siyang umalis sakay ng puting kotse. Sa kasalukuyan, may 2 tanong ang investigative team. Una, saan nagpunta at ano ang ginawa ni Hataejo mula 7 oras 42 minuto ng gabi hanggang 9 oras 27 minuto ng gabi. Pangalawa, mula 9 oras 27 minuto ng gabi hanggang 9 oras 49 minuto ng gabi nang paalisin niya ang puting kotse. Saan siya nagpunta sa kabuuang 22 minutong ito? Hinulaan ni Jin Seo-joon na ang layunin ni Hataejo sa pagpapalit ng kotse sa highway ay upang lumikha ng alibi. Kinakalkula ni Oh Dae-young na ang paglalakbay mula sa service area patungo sa lokasyon ng itim na kotse ay eksaktong 10 minutong lakad. Sa makatuwid, sa araw na iyon, matapos umalis si Hataejo sa service area noong 9 oras 27 minuto ng gabi, marahil ay balak niyang i-drive ang kanyang itim na kotse na nakaparada sa emergency lane. Ngunit hindi niya inaasahan na maaksidente ang kanyang kotse. Sa oras na iyon, may mga pulis na sa eksena, kaya't kailangan niyang bumalik sa service area at paalisin ang kanyang puting kotse. Ang oras ng paglalakbay ay eksaktong 20 minuto. Kinabukasan, pumunta si Oh Dae-young sa bahay ni Hataejo. Ipinaliwanag ng kanyang asawang si Oh Jung-im na marahil ay abala lang sa trabaho ang kanyang asawa at hindi talaga nawawala. Hiniling niya sa pulisya na huwag na mag-aksaya ng oras sa paghahanap sa kanyang asawa dahil babalik din siya sa kalaunan. Pagkasabi nito, sinimulan niyang paalisin si Oh Dae-young. Pagkaalis niya sa bahay, nagbigay
Nagbigay ng pahiwatig ang gwardiya sa pinto kay Oh Dae-yeon. Isang linggo na ang nakalipas, nagkaroon ng pagsabog sa slide sa harap ng bahay ni Ha Tae-jo. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Ang kakaiba ay hindi iniulat ng pamilya ni Ha Tae-jo ang insidente sa pulisya. Nagpunta si Oh Dae-yeon sa lugar ng slide at talagang nakita niya ang mga bakas ng pagsabog. Sa panig ni Gil Soo-hyun, kinapanayam niya ang mga kasamahan ni Ha Tae-jo. Halos lahat ay pinuri ang kakayahan at pagkatao ni Ha Tae-jo. Ngunit itinuro din ng kanyang mga kasamahan na kakaiba ang pag-ugali ni Ha Tae-jo kamakailan. Una, mula noong isang linggo na ang nakalipas, madalas siyang nag-leave at hindi na siya nag-i-exert ng effort sa trabaho tulad ng dati. Pagkatapos, kinapanayam ni Gil Soo-hyun ang IFE ng Wonsim Corporation, si Ryu Jung-kook. Nagulat siya sa pagkawala ng kanyang executive dahil sa makalawa ng hapon, magsasagawa ang korporasyon ng isang investor briefing session. Ang mga potensyal na mamumuhunan na dumalo sa pagpupulong ay inayos ni Ha Tae-jo ng maaga. Kung hindi siya makadalo, maaaring mawala ng tiwala ang mga mamumuhunan sa kumpanya. Hiniling ni Ryu Jung-kook sa pulisya na huwag ibunyag ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni Ha Tae-jo. Tinanong ni Gil Soo-hyun kung mayroon ba siyang anumang problema sa trabaho kamakailan. Sinabi ni Ryu Jung-kook na halos 25 taon na silang nagtatrabaho ni Ha Tae-jo at hindi pa niya ito nakitang umiiwas sa problema sa trabaho. Sa panig ni Jin Seo-joon, sinundan niya ang lokasyon ng telepono ni Ha Tae-jo at natuklasan na sa mga araw na nag-leave siya isang linggo na ang nakalipas, pumunta siya sa parehong lugar na isang templo sa bundok na malapit doon. Agad na nagpunta sina Gil Soo-hyun at Oh Dae-yeon sa templo upang mag-imbestiga. Sinabi ng punong monghe na isang linggo na ang nakalipas, pumunta sa kanya si Ha Tae-jo upang maghinga ng sama ng loob. Sinabi ni Ha Tae-jo na malapit nang gumuho ang kanyang buhay at hindi niya alam kung paano ito babalik sa dati. Sinagot siya ng punong monghe, galing ito sa ibon, dahan-dahang lumalaki at nilamon ang ibon, yan ang batas. Nakita ni Oh Dae-yeon ang isang batang monghe sa templo. Tinanong niya kung nakita na niya si Ha Tae-jo. Tumango ang batang monghe at dinala siya sa isang 6 na sulok na tuktok. Madalas tumatayo si Ha Tae-jo dito, gamit ang binocular upang tingnan ang malayo. Sinuri ni Jin Seo-joon ang mga residential area malapit sa templo at natuklasan na nasa tapat ang villa ni Ryu Jung-kook. Nag-aalala si Oh Dae-yeon, hindi maintindihan kung bakit lihim na sinusubaybayan ni Ha Tae-jo ang kanyang superior. Naalala ni Gil Soo-hyun na sa kotse ni Ha Tae-jo, may maraming gamit ng bata na halos 3 taong gulang, ngunit 0 buwan pa lang ang anak niya. Hindi niya kailangan ang mga bagay na ito. Hula ni Gil Soo-hyun, baka balak ni Ha Tae-jo na dukutin ang isang bata. Agad na tinanong ni Jin Seo-joon ang lahat ng mga istasyon ng pulis malapit doon kung may naiulat na nawawalang bata kahapon. At totoo, kahapon ng hapon sa isang ospital, may nawawalang 3 taong gulang na bata. Ngunit 5 minuto pagkatapos mag-ulat sa pulis, agad na kinansela ang ulat. Ang nag-ulat ay si Ryu Jung-kook. Totoo ngang dinukot ni Ha Tae-jo ang anak ni Ryu Jung-kook at ngayon ay nagtatago sa isang motel kasama ang bata. Ang kakaiba ay, sa kabila ng pagkawala ng kanyang anak, nanatiling kalmado si Ryu Jung-kook. Nagtrabaho pa rin siya na parang walang nangyari. Muling nilapitan ni Gil Soo-hyun si Ryu Jung-kook at tinanong kung bakit kinansela niya ang ulat. Lumalabas na matapos mawala ang anak ni Ryu Jung-kook kagabi, agad siyang nag-ulat sa pulis. Ngunit di nagtagal, isang misteryosong tao ang nagpadala sa kanya ng isang video. Ipinakita sa video na dinukot ni Ha Tae-jo ang kanyang anak na lalaki at ang oras na ito ay eksaktong oras na nawala si Ha Tae-jo sa highway. Ang alibi niya ay para maghanda sa pagdukot ng bata. Naniniwala si Ryu Jung-kook na hindi sasaktan ni Ha Tae-jo ang kanyang anak kaya kinansela niya ang ulat. Dagdag pa rito, may mahalagang pulong ang korporasyon bukas ng hapon. Kung malalantad ang pangyayaring ito, tiyak na makakaapekto ito sa interes ng kumpanya. Hiniling ni Gil Soo-hyun na agad siyang mag-ulat muli sa pulis dahil ang pagdukot na ito ni Ha Tae-jo ay isang planong maingat na inihanda. Nagpunta siya sa templo para obserbahan ang oras ng pagpasok at paglabas ng pangalawang anak ni Ryu Jung-kook. Bukod pa rito, ang video na ipinadala sa kanya ng misteryosong tao ay lihim na kinunan ng isang ikatlong partido, hindi mula sa surveillance camera. Walang nakakaalam sa relasyon ng misteryosong taong ito at ni Ha Tae-jo. Ang kaso ay may kinalaman sa maraming tao at napakasalimuot. Maaaring nasa panganib ang bata. Ngunit para sa interes ng korporasyon, nagpasya pa rin si Ryu Jung-kook na isuko ang pag-uulat sa pulis. Sa panig ni Oh Dae-yeon, muli niyang nilapitan si Jo Yeon-hee, ngunit ayaw pa rin niyang kausapin siya. Medyo naging matigas si Oh Dae-yeon sa paghiling sa kanya na makipagtulungan sa investigasyon at binalaan siya na pinaghihinalaan ang kanyang asawa sa pagdukot ng bata. Nagulat at naantig si Jo Yeon-hee at sinabi niyang imposible para sa kanyang asawa na gumawa ng ganoong bagay. Ang mas nakakalungkot, sila ang totoong biktima. Lumalabas na ang kanilang anak ay dinukot isang linggo na ang nakakaraan. Araw-araw, nagpapadala ang kidnapper kay Jo Yeon-hee ng video ng kanilang anak. Ang pagsabog isang linggo na ang nakaraan ay kagagawa ng kidnapper. Nakatanggap ng banta si Ha Tae-jo at kanyang asawa mula sa kidnapper na kung maglalakas loob silang mag-ulat sa pulis, papatayin ang kanilang anak. Hula ni Gil Soo-hyun, malamang na inutusan si Ha Tae-jo ng kidnapper na dukutin ang anak ni Ryu Jung-kook na siyang nagpadala ng video kay Ryu Jung-kook.
malamang na si Ryu Jungkook ang kidnapper. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa nilalaman ng mensahe ni Hataejo, natuklasan ni Jin Seo-jeon na mayroon din siyang girlfriend sa kumpanya na nagngangalang Lee Soo-jin. Agad na hinanap ni Gil Soo-hyun si Lee Soo-jin. Dahil sa babala niya, ibinunyag ni Lee Soo-jin ang pinagtataguan ni Hataejo. Kasabay nito, si Hataejo, nakatatapos lang kumain, ay bumalik sa motel at natuklasan na nawawala ang anak ni Ryu Jungkook. Naghanap siya na parang baliw ngunit hindi niya ito makita. Pagkatapos, tumawag sa kanya ang kidnapper na humihiling sa kanya na ipagpalit ang anak ni Ryu Jungkook para sa kanyang sariling anak. Upang mabawi ang kanyang anak, kinailangan ni Hataejo na itago sa kidnapper ang pagkawala ng anak ni Ryu Jungkook. Pagkatapos, ibinigay ng kidnapper kay Hataejo ang lugar ng palitan. Nang dumating si Gil Soo-hyun sa motel, umalis na si Hataejo. Dahil sa kanyang katalinuhan, natuklasan niya ang isang note sa mesa. Matapos niyang gamitin ang lapis, lumitaw ang address ng palitan. Agad na nagtungo ang buong grupo sa lugar ng palitan. Upang linlangin ang kidnapper, pumunta muna si Hataejo sa supermarket para bumili ng stroller at malalaking laruan. Pagkatapos, itinulak niya ang stroller papunta sa lugar ng palitan na napagkasunduan. Ito ay isang sementeryo. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakita niya ang isang stroller sa tabi ng isang mag-asawang nasa edad na. Ngunit nang tumakbo siya papalapit, natuklasan niya na hindi ito ang kanyang anak. Ngunit isang litrato ng isang pumanaw na babae. Tinanong ni Hataejo ang lalaki kung nasaan ang kanyang anak, ngunit hindi alam ng lalaki ang sinasabi niya. Nagpanik si Hataejo at patuloy na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na parang baliw. Nang kumalma siya, biglang naisip ni Hataejo na pamilyar ang larawan. Nakita ng lalaki na nakatitig si Hataejo sa stroller, kaya tumingin din siya. Laking gulat niya, nasa loob ng stroller ang larawan ng kanyang pumanaw na anak na babae. Nang marinig ang pangalan ng babae na si Cheryum, nanginig sa takot si Hataejo at umupo sa lupa. Paulit-ulit na naaalala niya ang sinabi ng punong monghe. Nanggaling ito sa ibon, dahan-dahang lumalaki at nilamon ang ibon, iyon ang batas. Sa sandaling iyon, biglang tumawag sa kanya ang kidnapper at sinabing tumakbo na siya. Huli nang dumating ang mga pulis, sapat lang para makita si Hataejo sa malayo. Pagkatapos ng isang nakakakilig na habulan, nakatakas pa rin siya. Pagkatapos, dinala ni Gil Soo-hyun ang mag-asawang nasa edad na sa istasyon ng pulis para tanungin. Sinabi ng lalaki na ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng kanyang anak na si Cheryum. Nagpunta sila ng kanyang asawa sa sementeryo para bisitahin siya. Bago sila umalis, may isang lalaki na humiling sa kanya na bantayan ang bata sandali. Pagkatapos ay nakita niya ang isa pang lalaki na tumakbo papalapit. Pagkatapos ay natuklasan niya na walang bata sa stroller. At sa halip ay inilagay ang larawan ng kanyang anak na babae. Nang naguguluhan siya, dumating ang mga pulis. Tinanong ni Gil Soo-hyun kung kilala niya si Hataejo. Naisip ng lalaki na pamilyar ang pangalan. Nagmadaling ipinaliwanag ni Gil Soo-hyun na si Hataejo ay isang senior executive ng Wonsim Pharmaceutical. Nang mabanggit ang Goksim Pharmaceutical, agad na naaalala ng lalaki si Hataejo. Lumalabas na ang kanyang anak na babae ay isang researcher sa Goksim Pharmaceutical. Eksaktong 8 taon na ang nakakaraan ngayon, nagpakamatay si Cheryum sa kumpanya. Si Hataejo ang boyfriend ni Cheryum noong nabubuhay pa siya. Habang naaalala ang mga alaala na ito, napuno ng galit ang mga mata ng lalaki dahil hindi siya naniniwala na nagpakamatay ang kanyang anak na babae. Sunod, lumipat ang eksena kay Oh Da-young. Ang may-ari ng motel ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang clue. Sinabi niya na bago umalis si Hataejo, baliw na baliw siyang naghahanap ng 3 taong gulang na batang lalaki sa motel. Sa puntong ito, nalaman ni Oh Da-young na bago siya pumunta sa sementeryo, nawala na ni Hataejo ang anak ni Ryu Jungkook. Nagdududa si Gil Soo-hyun na ang kidnapper ang kumuha sa bata dahil siya lang ang nakakaalam sa galaw ni Hataejo. Naniniwala si Gil Soo-hyun na sa simula pa lang, wala nang balak ang kidnapper na makipagpalitan sa kanya. At ngayon, may kinalaman ang kidnapper kay Cheryum. Kaya naniniwala silang dalawa na ang pagkamatay ni Cheryum, 8 taon na ang nakakaraan, ay tiyak na may kinalaman kay Hataejo. Pagkatapos, naghiwalay sila sa pag-iimbestiga. Si Gil Soo-hyun ang inatasang mag-imbestiga sa pagkamatay ni Cheryum. Si Oh Da-young naman ay nagpatuloy sa paghahanap kay Hataejo. Sa panig ng kidnapper, tinawagan niya si Hataejo at tinanong kung nag-ulat na siya sa pulis. Nagmadaling ipinaliwanag ni Hataejo na hindi siya ang nag-ulat. Upang pigilan si Hataejo na sumuko, nagpadala ang kidnapper ng isang buhok ng kanyang anak sa kanyang asawa. Sa oras na ito, sinusundan ni Oh Da-young si Jo Yeon-hee. Matapos matanggap ang buhok, nag-aalala si Jo Yeon-hee na may masamang nangyari sa kanyang anak, kaya dali-dali siyang tumawag sa kanyang asawa at sumigaw na huwag siyang sumuko. Sinuri ni Jin Seo-jeon ang mga ulat na may kaugnayan sa pagpapakamatay ni Cheryum, 8 taon na ang nakakaraan. Isang video ang nagpakita sa pagpapakamatay ni Cheryum. Noong bandang 11 ng umaga, pumunta si Cheryum sa rooftop ng gusali ng Wonsim Pharmaceutical. Pagkatapos, biglang nasunog ang kanyang buong katawan at namatay siya sa matinding sakit. Bukod pa rito, pagkatapos maingat na panoorin ni Jin Seo-jeon ang video ng paulit-ulit, natuklasan niya na nang dumating si Cheryum sa rooftop, may hawak siyang lighter, ngunit bago niya ito sinindihan. Nagsimula nang masunog ang kanyang balikat. Sa huli, namatay si Cheryum sa apoy. Nagdududa si Gil Soo-hyun na may gumamit ng remote ignition device mula sa isang
nakatagong lugar. Sa makatuwid, hindi ito pagpapakamatay, kundi isang pinagplanuhang krimen. Sa panig ni Oh Dae-yeon, maingat niyang sinaliksik ang bahay ni Jo Yeon-hee. Natuklasan nila ang isang device. Hindi nakikita ang eavesdropping device sa commemorative video ng unang kaarawan ng kanyang anak. Agad na hinanap ni Oh Dae-yeon ang tindahan ng mga souvenir. Ibinigay ng manager ang record ng delivery at natuklasan na ang delivery person na inatasan sa order na ito ay si Old Park, isang pansamantalang empleyado na nagtrabaho lang ng isang buwan at umalis na. Nakita ni Oh Dae-yeon ang larawan at naisip na pamilyar si Old Park. Hanggang sa makita niya ang isang dumper truck sa daan, naalala niya na si Old Park ay ang driver ng truck na nagulat sa pulis sa highway noon. Batay sa larawan, natuklasan ni Jin Seo-joon ang tunay na pangalan ni Old Park, si Kang Yeon-go, 38 taong gulang, lumaki sa isang ampunan. Pagkatapos niyang maging matanda, pumasok siya sa hukbo at noong 2013, sinira niya ang lahat ng kanyang personal na record. Ang iba pang personal na impormasyon ay nakatago at hindi ma-access. Naniniwala si Gil Soo-hyun na si Kang Yeon-go ang nagplano ng lahat ng ito. Una, sinadya niyang banggain ang nakaparadang kotse ni Ha Tae-jo sa highway. Sa isang banda, sinira niya ang plano ni Ha Tae-jo at sa kabilang banda para makialam ang pulisya sa investigasyon na sa huli ay humantong sa pagkamatay ni Cheryum 8 taon na ang nakakaraan. Gumugol si Kang Yeon-go ng maraming pagsisikap upang maimbestigahan ng pulisya ang pagkamatay ni Cheryum. Ipinapakita nito na may sikreto sa likod nito na walang nakakaalam. Pagkatapos, hinanap ni Gil Soo-hyun ang abogado na kumakatawan sa kaso ng pagkamatay ni Cheryum. Noong panahong iyon, naniniwala ang mga magulang ni Cheryum na si Ha Tae-jo ang nanakit sa kanilang anak na babae. Kaya't kinasuhan nila siya. Ngunit bago magsimula ang paglilitis, ipinakita ni Ha Tae-jo sa mga magulang ni Cheryum ang isang sensitibong video ni Cheryum. Sinabi ni Ha Tae-jo na ipinadala ni Cheryum ang video sa kanya at ginamit daw ni Cheryum ang video para pilitin siyang pakasalan siya. Tumanggi si Ha Tae-jo, kaya pinili ni Cheryum na magpakamatay. Hindi naniwala ang mga magulang ni Cheryum na ito ang totoo. Ngunit kapag nasa korte na, gagamitin ni Ha Tae-jo ang video na ito bilang ebidensya at ipapalabas sa korte. Ayaw ng mga magulang ni Cheryum na masira ang karangalan ng kanilang anak na babae, kaya pinili nilang bawiin ang kaso. Gayunpaman, ang totoo ay sinamantala ni Ha Tae-jo ang pagkalasing ni Cheryum at ginamit ang telepono nito para ipadala sa sarili niya ang video. Sa panig ni Kang Yeon-go, muli niyang tinawagan si Ha Tae-jo. Sa pagkakataong ito, inamin ni Ha Tae-jo na siya ang nanakit kay Cheryum noon. Nagmakaawa siya na parusahan na lang siya ng kabilang panig at huwag saktan ang kanyang anak. Hiniling ni Kang Yeon-go na sa investors meeting ng Wonsim Corporation bukas, dapat niyang hayagang sabihin ang katotohanan na siya ang nanakit kay Cheryum. Bukod pa rito, dapat din niyang isama si Ryu Jung-guk at humingi ng tawad. Sa ganitong paraan, palalayain niya ang anak ni Ha Tae-jo. Pumayag si Ha Tae-jo alang-alang sa kanyang anak. Maingat na sinuri ni Oh Dae-yeon at Jin Seo-joon ang video na ipinadala ni Kang Yeon-go kay Jo Yeon-hee. Nakita nila sa isang lobo sa video ang isang reflection. Nandoon, maraming bata ang nakahiga sa kama. Naniniwala si Oh Dae-yeon na baka itinago ni Kang Yeon-go ang dalawang bata sa isang orphanage o kindergarten. Bukod pa rito, natuklasan din nila ang isang kalendaryo sa dingding na may tatak ng isang partikular na bangko. Hiniling ni Oh Dae-yeon kay Jin Seo-joon na hanapin ang lahat ng orphanage at kindergarten sa loob ng 3 kilometro radius ng bangko. Ngunit habang naghahanap, natuklasan ni Jin Seo-joon ang isang nakakagulat na balita mula 8 taon na ang nakakaraan. 3 bata ang namatay pagkatapos mabakunahan ng bakuna ng Wonsim Pharmaceutical at si Kang Yeon-go ang naglabas ng impormasyong ito sa media. Agad na hinanap ni Gil Soo-hyun ang abogado na dating kumatawan sa mga batang namatay sa kaso. Sinabi ng abogado na noon, magkasama ang mga magulang ng 3 bata na kinasuhan ang Wonsim Pharmaceutical. Mayroon ding isang hindi kilalang saksi na handang magbigay ng sample ng bakuna bilang ebidensya. Gayunpaman, sa araw na nakatakda silang magkita ng abogado at kunin ang sample ng bakuna, misteryosong nawala ang saksi. Ang petsa ng kanilang pagkikita ay Marso 5, 2007, ang araw mismo ng pagkamatay ni Cheryum. Naghinala si Gil Soo-hyun na si Cheryum ang hindi kilalang saksi dahil siya ay isang researcher ng Wonsim Pharmaceutical at madali niyang makuha ang sample ng bakuna. Ngunit sa huli, may isang taong tiyak na gustong pigilan si Cheryum sa pagbibigay ng sample. Kaya't kumilos siya para patahimikin siya. Hula ni Oh Dae-yeon na si Kang Yeon-go ay posibleng ama ng isa sa 3 bata, kaya't dinukot niya ang mga anak ng 2 senior executive ng Pharmaceutical Corporation para maghiganti. Ang hindi alam ng investigative team ay nasa kamay na ni Kang Yeon-go ang 2 nakakapinsalang bakuna. Sa panig ni Jin Seo-joon, pagkatapos ng mahabang paghahanap, natuklasan niya na may isang ampunan 2 kilometro ang layo mula sa bangko. Ang taong namamahala doon ay kaibigan ni Kang Yeon-go sa hukbo. Agad na dinala ni Oh Dae-yeon ang kanyang mga tauhan sa ampunan. Tinawagan ni Ha Tae-jo si Ryu Jung-guk at hiniling na pumayag siyang sabay nilang ilantad ang kanilang mga kasalanan sa pulong bukas.
ginawa nila noon. Sa ganitong paraan, ibabalik niya ang anak ni Ryu Jungkook. Gayunpaman, ayaw makinig ni Ryu Jungkook sa kanya dahil alam niyang wala na sa kamay ni Hataejo ang kanyang anak. Kaninang hapon, nakatanggap si Ryu Jungkook ng isang hindi kilalang liham. Pagkatapos, sinundan niya ang direksyon sa isang silid at kumuha ng isang syringe na may hindi kilalang gamot. Kasabay nito, tinawagan ni Kang Yeon-gu si Hataejo sa video call. Ipinakita sa video si Ryu Jungkook na nag-iniksyon ng gamot sa anak ni Hataejo at ang gamot na iyon ay isa sa dalawang nakakapinsalang bakuna noon. Sinadya ni Kang Yeon-gu na hayaang saktan ni Ryu Jungkook ang anak ni Hataejo upang maranasan din niya ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Jin Seo-jun pumasok sa employee management system ng Wonsim Pharmaceutical at natuklasan na maaaring tingnan ng administrator ng korporasyon ang lahat ng email at mensahe ng mga empleyado. Dalawa lang ang administrator, si Ryu Jungkook at si Hataejo. Natuklasan din ni Jin Seo-jun ang isang nakakagulat na chat. Ginamit ni Hataejo ang sensitibong video ni Cheryum para takutin siya, na humihiling sa kanyang kumuha ng lighter at kandila at umakyat sa rooftop ng gusali. Nangako si Hataejo kay Cheryum na basta't sumunod siya, buburahin niya ang video. Gayunpaman, namatay si Cheryum dahil dito. Sa panig ni Oda Eyaw, dinala niya ang kanyang mga tauhan sa ampunan, ngunit ang anak lang ni Hataejo ang kanyang nakita. Bagaman hindi siya nasa panganib, patuloy pa rin siyang umiiyak. Natuklasan ni Gil Soo-hyun na ang mga gamot na kakagamit lang ay ang mga nakakapinsalang bakuna. Agad na dinala ng pulisya ang bata sa ospital. Pagkatapos, nakita nila ang naiwang telepono ni Kang Yeon-gu. Matapos tingnan ang call history, natuklasan nilang dalawa na tumawag ito sa isang numero sa video call. Sinubukan ni Gil Soo-hyun na tawagan ang numero. Sa kabilang linya, si Hataejo ay tulala at hindi sumasagot. Pagkatapos, ibinigay ng manager sa pulisya ang plate number ng kotse ni Kang Yeon-gu. Agad na dinala ni Oda Eyaw ang kanyang mga tauhan at nahuli siya sa parking lot ng isang ospital. Pumunta si Gil Soo-hyun sa doktor at nalaman niya. Narito ang salin sa Tagalog. Kakaalis lang ni Kang Yeon-gu sa anak ni Ryu Jungkook sa ospital. Pagkatapos suriin, natuklasan na bukod sa isang iniksyon ng insulin, wala nang ibang kakaiba sa bata. Sinuri ni Oda Eyaw si Kang Yeon-gu. Lumalabas na si Cheryum ay girlfriend ni Kang Yeon-gu. Ang kwentong hinahabol ni Cheryum si Hataejo sa trabaho ay isang kasinungalingan lang na imbento ni Hataejo. Nag-usap sina Cheryum at Kang Yeon-gu na magpakasal pagkatapos makalaya ni Kang Yeon-gu mula sa kulungan. Noong panahong iyon, 2 buwan nang buntis si Cheryum. Hindi nila inakala na isang biglaang plano ang magiging sanhi ng pagkamatay ng 2 tao. Nagpasya si Kang Yeon-gu na maghiganti para sa kanyang girlfriend at anak pagkatapos niyang makalaya sa kulungan. Hindi agad hinanap ni Kang Yeon-gu si Ryu Jungkook at Hataejo para maghiganti, ngunit hinintay niya muna na magkaanak silang dalawa bago niya sinimulan ang kanyang plano. Tinanong ni Oda Eyaw kung pakawalan niya ang 2 bata dahil bumalik ang kanyang konsensya. Umiti lang si Kang Yeon-gu at hindi sumagot. Naalala ni Oda Eyaw na ang video call ay malamang para kay Hataejo para makita niya na ininiksyonan ang kanyang anak ng nakakapinsalang bakuna. Sa gayon ay makamit ang layunin na pahirapan si Hataejo. At dahil wala doon si Kang Yeon-gu, si Ryu Jungkook ang nag-iniksyon ng gamot. Pinuri ni Kang Yeon-gu si Oda Eyaw sa pagiging matalino, ngunit huli na ang lahat. Sa panig ni Jin Seo-jun, habang sinusubaybayan ang telepono ni Lee Soo-jin, natuklasan niyang nakikipagkita si Hataejo sa kanya. Nang makita niya si Lee Soo-jin, agad na hiniling ni Gil Soo-hyun na tingnan ang kanyang telepono. Ipinakita sa mensahe na hiniling ni Hataejo sa kanya na ilagay ang susi ng locker ng kumpanya sa ilalim ng puno sa harap ng pinto. Ngayon, hawak niya ang susi at papunta na sa locker room. Hindi nagtagal, kumuha siya ng isang EXGU mula sa locker. Sa puntong ito, dumating si Gil Soo-hyun sa labas ng pinto. Dali-daling nagtago si Hataejo sa katabing locker. Biglang tumawag ang forensic team kay Gil Soo-hyun na nagsasabi sa kanya na mayroon na silang resulta ng pagsusuri sa bakuna. Bago siya umalis, tila alam ni Gil Soo-hyun na nagtatago si Hataejo sa locker, ngunit hindi niya binuksan ito para suriin. Ang kasamahan ni Oda Eyaw. Narito ang salin sa Tagalog. Natagpuan ang clone costume na suot ni Kang Yeon-gu nang kunan ang video sa ampunan. Nag-isip ng malalim si Oda Eyaw at naramdaman niyang may mali. Kung si Kang Yeon-gu ang clone sa video na pinalabas kaninang umaga, hindi siya maaaring magpakita sa ospital ng tanghali dahil aabutin ng halos 3 oras ang biyahe mula sa ampunan papunta sa ospital. Ipinapakita nito na ang clone sa video ay hindi si Kang Yeon-gu. Muli siyang tinanong ni Oda Eyaw, ngunit sa pagkakataong ito, tahimik na si Kang Yeon-gu. Agad na ipinagbigay alam ni Oda Eyaw kay Gil Soo-hyun na may kasabwat si Kang Yeon-gu. Pagkatapos marinig ito, agad na nagtungo si Gil Soo-hyun sa pinangyarihan ng pulong ng Goksim Pharmaceutical. Nang sandaling iyon, nauna na si Hataejo. Hayagan niyang inilantad ang panloloko ng Goksim Corporation na sinabing ang tinatawag na bagong pananaliksik sa gamot ay isang kasinungalingan lang para magnakaw ng pera mula sa kumpanya. Matapos sabihin ito, kinuha niya ang ASB na naglalaman ng ebidensya. Nang makita ito, agad na pinatawag ni Ryu Jungkook ang mga tao para palayasin siya. Tamang-tama namang dumating si Gil Soo-hyun kasama ang kanyang mga tauhan at agad na
eksena din na si Hataejo. Ngunit sa oras na ito, lumabas sa malaking screen ang isang eksena kung saan dinukot ni Lee Soo-jin ang anak ni Ryu Jung-kook. Isang oras lang ang nakakaraan, ginamit ni Lee Soo-jin ang dahilan na dadalhin ang bata para sa check-up upang linlangin ang anak ni Ryu Jung-kook. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Sa tatlong bata na sinaktan ng may problemang bakuna, 8 taon na ang nakakaraan, ang isa sa kanila ay ang anak ni Lee Soo-jin. Lumalabas na upang maghiganti kay Ryu Jung-kook, sinadya ni Lee Soo-jin na lapitan si Hataejo at makipag-ugnayan sa kanya. Agad na hiniling ni Gil Soo-hyun kay Jin Seo-joon na subaybayan ang lokasyon ng telepono ni Lee Soo-jin. Tinanong ni Lee Soo-jin si Ryu Jung-kook kung bakit, kahit alam niyang may problema ang bakuna noon, hinayaan pa rin niyang ipamahagi ito sa merkado. Hindi pa rin inamin ni Ryu Jung-kook na may problema ang bakuna. Inamin ni Hataejo na hindi binawi ng kumpanya ang gamot dahil sa takot na masira ang reputasyon ng kumpanya. Bukod pa rito, itinuro ni Hataejo na si Ryu Jung-kook ang nagsunog kay Cheryung. Siya ang salarin sa pagkamatay ni Cheryung. Lumalabas na noon sa pamamagitan ng employee system. Nadiskubre ni Ryu Jung-kook na balak ni Cheryung na dalhin ang bakuna sa abogado. Inutusan niya si Hataejo na takutin si Cheryung na umakyat sa rooftop. Pagkatapos, pinindot ni Ryu Jung-kook ang remote ignition button sa kanyang kamay. Natagpuan ni Jin Seo-joon ang telepono ni Lee Soo-jin sa isang hotel. Agad na nagtungo si Gil Soo-hyun sa hotel na iyon. Upang maghiganti kay Ryu Jung-kook, nagpasya si Lee Soo-jin na iturok ang natitirang bakuna sa katawan ng anak ni Ryu Jung-kook sa harap niya. Ngunit pumasok si Gil Soo-hyun nang hindi siya pinipigilan. Ryu Jung-kook, kailangan kong iparamdam sa iyo ang parehong sakit na naramdaman ko. Kailangan kong iparamdam sa iyo ang parehong pagkawala na naramdaman mo. Hindi alam kung bakit, ngunit sa sandaling ito, hindi magawang ituloy ni Lee Soo-jin ang pag-iniksyon. Marahil, sa simula pa lang, ayaw niya talagang manakit ng sinuman. Siya ay nabubulagan lang ng puot. Nang makita ni Gil Soo-hyun na hindi niya magawang gawin ito, lumapit siya para tulungan siya. Nang makita ito ni Oh Da-young, agad niyang hinila si Gil Soo-hyun. Lumalabas na kanina, tinawagan ng forensic team si Gil Soo-hyun at sinabi sa kanya na ang bakuna sa vial ay naglalaman lamang ng bitamina. Ang naunang vial ay pinalitan na ni Kang Yeon-gu dahil sa simula pa lang ay wala na siyang balak saktan ang dalawang bata. Sa huli, sina Ryu Jung-kook, Hataejo, Lee Soo-jin at Kang Yeon-gu ay lahat ay nasentensyahan ng pagkabilanggo. Dito, ang kaso ng pagkawala ni Hataejo ay nalutas na ng matagumpay. Di nagtagal, tinanggap nila ang pangatlong kaso. Sa pagkakataong ito, ang nawawala ay si Nam Jang-eun, ang anak na babae ni Nam Hee-jin, ang bagong ministro ng hustisya. Isang linggo na ang nakakaraan. Nawala ng kontak ang pamilya kay Nam Jang-eun. Kinuha ni Jin Seo-joon ang mga mensahe mula sa telepono ni Nam Jang-eun at natuklasan na bago siya nawala, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang ama na nagsasabing, "Tatay, pagod na ako. Gusto ko nang makawala sa lahat ng ito ngayon." Batay sa gigs ng telepono, pumunta si Oh Da-young sa isang liblib na lugar. Pagpasok niya sa loob ng isang modelong bahay, natagpuan niya ang isang malaking pulang maleta. Sa loob nito ay may ilang damit ng babae at isang telepono. May mga mansa ng dugo sa underwear. Mabilis na nabuksan ni Jin Seo-joon ang password ng telepono at natagpuan ang maraming voice memo. Lahat ng ito ay naitala isang linggo pagkatapos ng kanyang pagkawala. Pagbalik sa base, nagpatugtog si Jin Seo-joon ng mga voice memo sa pamamagitan ng speaker. Narinig ng tatlo ang tunog ng pagtanggal ng tight leather pants at pag-crawl. Sinabi ni Jin Seo-joon na kung ang isang babae ay nakasuot ng ganitong uri ng leather pants, kung hindi siya kusang loob, mahirap para sa iba na madali itong tanggalin. Mula sa mga larawan, ang leather pants ay walang pinsala na nagpapahiwatig na walang pagtutol ang biktima. O kaya, nawalan na ng kakayahang lumaban ang babae. Ang pagsusuri ni Oh Da-young ay nagpahiwatig na naniniwala silang tatlo na maaaring may masamang nangyari kay Nam Jang-eun. Pagkatapos, kinuha ng investigative team ang record ng paggasto sa credit card ni Nam Jang-eun at natuklasan na sa pangalawang araw pagkatapos ng kanyang pagkawala, nagkaroon ng malaking transaksyon ang kanyang credit card. Gil Soo-hyun, may natuklasang kahina-hinala sa paggastos na ito. Bagaman puro pambabaeng gamit ang binili, lahat ng ito ay napakamura na hindi tugma sa pamantayan ng paggastos ng isang mayaman na babae tulad ni Nam Jang-eun. Agad na nagtungo ang investigative team sa shopping mall para mag-imbestiga. Naalala ng isang tindera sa isang tindahan ng underwear na isang lalaki ang nagbayad noong araw na iyon. Dahil bihira lang may lalaki na mag-isang bumibili ng underwear, malalim ang impresyon ng tindera sa kanya. Tatawagin muna natin siyang The Man. Ngunit dahil walang surveillance camera ang tindahan at nakadisgi si The Man, hindi malaman ang kanyang mukha. Kilala si Gil Soo-hyun mula sa may-ari ng tindahan ng maleta na binili ng lalaki na nag-swipe ng credit card ang dalawang maleta na kulay pula na may malaking sukat mula sa kanyang tindahan. Sa paghula ni Gil Soo-hyun, siguradong nagmaneho ang lalaking nag-swipe ng credit card papuntang mall dahil mahirap dalhin ang dalawang malaking maleta para
para sa isang tao. Nagkataon na nasira din ang key sa parking lot. Napansin ni Gil Soo-hyun ang isang pribadong sasakyan na matagal nang nakaparada at may dashcam. Sinabi ng gwardiya na ang may-ari ng sasakyan ay nasa ibang bansa at hindi pa nakakabalik. Nag-iwan si Gil Soo-hyun ng isang business card sa gwardiya at hiniling na tawagan siya kapag nakabalik na ang may-ari ng sasakyan. Pumunta si Oh Da-yeong sa bar para hanapin ang kaibigan ni Nam Yaong. Pinuntahan ni Oh Da-yeong ang mga kaibigan ni Nam Yaong para tanungin ang tungkol sa kinaroroonan nito dahil 2 araw na ang nakalipas. Dinala sila ni Nam Yaong sa isang bar para mag-hangout. Sinabi ng mga kaibigan na pagkatapos ng hangout, sumakay si Nam Yaong sa isang taxi pauwi. Simula noon, wala nang nakakita sa kanya dahil hindi magandang lugar ang harap ng bar para sumakay ng taxi. Kailangan ni Nam Yaong na pumunta sa kabilang kalsada para makasakay ng taxi. At mula sa bar papunta sa kabilang kalsada, mayroong tunel. Iyon ang daanan na kailangang dumaan ni Nam Yaong. May isang pulubi na nakatira sa tunel. Sinabi niya kay Gil Soo-hyun na dumaan si Nam Yaong doon noong gabing iyon dahil may bell sa kanyang bracelet. Kapag dumaan siya, tumutunog ito kaya naaalala siya ng pulubi. Sinabi rin ng pulubi na may isang lalaki na nasa likod ng dalaga. Hindi siya sigurado kung sinusundan ba ng lalaki ang dalaga, ngunit madalas niyang nakikita ang lalaking ito dahil tuwing dadaan ito sa tunel, tinitingnan siya nito. Ang dalawang pahiwatig na ito ay tila napakahalaga, ngunit dahil sa pulubi na laging lasing, hindi maaaring gawing ebidensya ang kanyang mga sinabi. Nang tila walang pag-asa ang kaso, biglang naaalala ni Oh Da-yeong na maraming taon na ang nakakaraan, mayroong isang kaso na halos kapareho sa pagkawala ni Nam Yaong. Agad siyang pumunta sa archive room ng Seoul Police Department upang hanapin ang mga dokumento. Pagkatapos maghanap, nakita nga ni Oh Da-yeong ang kaso na iyon. 15 taon na ang nakalilipas, ang isang kaso ng pagpatay ay nililitis sa Seoul Central District Court. Ang nasasakdal, si Kim Jae-pang, ay pinaghihinalaang pumatay sa kanyang 22 taong gulang na kasintahan, si Ko Dong-ju. May saksi na nakakita kay Kim Jae-pang na kinalagkad ang isang pulang maleta mula sa isang motel. Sa panahong iyon, tumutulo ang dugo mula sa maleta. Gayunpaman, dahil ang saksi ay isang gumagamit ng droga, sinabi ng abogado ng depensa na ang salaysay ng isang adik sa droga ay hindi maaaring maging ebidensya. Bukod pa rito, hindi kailanman natagpuan ng taga-usig ang katawan ni Ko Dong-ju. Sa huli, pinawalang sala ng korte si Kim Jae-pang at pinalaya siya dahil sa kawalan ng ebidensya. Ang abogadong tumulong sa pagpapawalang sala kay Kim Jae-pang ay walang iba kundi si Nam Hae-tae, ang kasalukuyang ministro ng hustisya. Pagkatapos, tinawagan ng mall security si Gil Soo-hyun at sinabi sa kanya na bumalik na ang may-ari ng sasakyan. Pagkatapos suriin ang key, natuklasan nila na ang lalaking nag-swipe ng credit card noong araw na iyon ay nagmaneho ng isang itim na kotse. Nakita ni Gil Soo-hyun na may nakasulat na Muonburi sa salamin ng sasakyan. Ito ang logo ng isang kumpanya ng rental car. Sa impormasyon ng pagrenta, mabilis na nahanap ni Gil Soo-hyun ang lalaking nag-swipe ng credit card na si Go Jong-ho. Agad na pumunta si Gil Soo-hyun sa bahay ni Go Jong-ho. Pagkaraan ng ilang sandali, may ingay sa labas. Mabilis na nagtago si Gil Soo-hyun sa dingding. Nang tingnan niyang mabuti, ang sumugod ay si Oh Da-yeong. Sa huli, si Go Dong-ju. Ang nawawalang tao 15 taon na ang nakalilipas ay ang nakababatang kapatid ni Ko Jong-ho, kaya narito rin si Oh Da-yeong. Pagkatapos, ikinuwento ni Oh Da-yeong kay Gil Soo-hyun ang proseso ng pagkawala ni Ko Dong-ju. Habang nag-uusap sila, biglang bumalik si Ko Jong-ho. Nagtinginan ang tatlo sa loob ng isang segundo at tumakas si Ko Jong-ho. Sa huli, nahuli pa rin siya ni Gil Soo-hyun, ngunit iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Nam Yaong-yun. Ang dahilan kung bakit siya tumakas ay dahil akala niya na sina Oh Da-yeong at Gil Soo-hyun ay mga usurer na naniningil ng utang. Nang makita na ayaw niyang umamin, sinabi ni Oh Da-yeong ang kaso ng kanyang nawawalang kapatid na babae 15 taon na ang nakalilipas at iginiit na dinukot ni Ko Jong-ho si Nam Yaong-yun. Narito upang maghiganti kay Nam Hae-tae. Nang marinig ito, hindi na nagpanggap si Ko Jong-ho. Direkta niyang tinanong si Oh Da-yeong kung mayroon siyang anumang ebidensya o saksi na magpapatunay na may kinalaman siya sa pagkawala ni Nam Yaong-yun. Siyempre, walang maibigay na direktang ebidensya si Oh Da-yeong. Sa kabilang dako, ang Chief Park ay lumapit kay Oh Da-yeong at hiniling sa kanya na harapin ang kasong ito ng maingat at huwag hayaang maapektuhan ang reputasyon ni Nam Hae-tae. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang ministro ng hustisya. Pagkatapos bumalik sa istasyon ng pulisya, biglang binago ni Ko Jong-ho ang kanyang pahayag at kusang loob na isiniwalat ang katotohanan. Ito ay ikinatuwa ni Oh Da-yeong. Dali-dali niyang kinuha ang recorder upang ihanda ang pag-record. Sa puntong ito, nagbigay ng kondisyon si Ko Jong-ho. Gusto lang niyang mag-testify sa harap ng kanyang abogado at ang abogadong ito ay dapat si Nam Hae-tae. Hinarap ni Gil Soo-hyun si Nam Hae-tae at tinanong kung bakit niya pinawalang sala si Kim Jae-pang noong taong iyon. Naniniwala si Nam Hae-tae na walang mali sa kanyang depensa noong taong iyon. Pagkatapos, pumunta siya sa kulungan upang makipagkita kay Ko Jong-ho. Nasaan ang aking anak na babae? Simula nang mawala si Yaong-yun, humihinga lang ako sa loob ng 2 linggo. Hindi 2 buwan, hindi 2 taon, kundi 2 linggo lamang. Kailangan mong mabuhay ng ganito sa loob ng 55 na taon pa. Ihanda mo ang iyong sarili. Tinawag ni Ko Jong-ho si Nam Hae-tae upang direkta siyang pukawin. Upang personal niyang maranasan ang pakiramdam ng pagkawala ng isang mahal sa buhay bago siya umalis.
Iniwan ni Ko Jong-ho ang kanyang numero ng telepono kay Namhete. Binuo ni Oh Da-young ang papel at natuklasan na ang isinulat ni Ko Jong-ho kay Namhete ay hindi numero ng telepono, kundi isang pangungusap. Kung gusto mong mahanap ang iyong anak, pumunta sa locker number 8 sa Xinchang Station exit. Agad na inutusan ni Namhete ang kanyang kalihim na kunin ang mga bagay sa address na ito. Ngunit nang buksan niya ang locker, natuklasan niya na walang laman ito. Lumabas na inutusan ni Gil Soo-hyun si Jin Seo-joon na kunin ang mga bagay sa locker ng mas maaga. Sa loob ay may isang ikes. Nang buksan ang XP, mayroon itong higit sa isa zero video. Sa isang video, ipinapakita ang isang pulang maleta sa gitna ng isang abandonadong bahay. Tila may isang buhay na tao sa loob. Sa sandaling ito, nagsimulang maniwala si Oh Da-young na buhay pa si Nam Young-eun. Sinimulan niyang suriin ang kapaligiran sa video, umaasang mabilis na matagpuan ang address. Gustong gamitin ni Ko Jong-ho ang mga videong ito upang pahirapan si Namhete, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ito ng pangkat ng investigasyon. Nang malaman ni Namhete na walang laman ang locker, inisip niya na sinasadya siyang laruin ni Ko Jong-ho. Pagkatapos ay tinawagan niya si Kim Jae-pang para makipagkita. Tila alam ni Gil Soo-hyun na magkikita ang dalawa, kaya naghintay na siya sa ibaba ng bahay ni Kim Jae-pang. Kusang loob na inabot ni Gil Soo-hyun kay Kim Jae-pang ang isang pakete ng sigarilyo dahil may nakakabit na listening device sa kahon. Si Kim Jae-pang, na halos walang pera para kumain, ay kinuha ang sigarilyo ng walang pag-aatubili. Pagkatapos magkita ang dalawa, tinanong ni Namhete si Kim Jae-pang. Sinimulan niyang suriin ang kapaligiran sa video, umaasang mabilis na matagpuan ang address. Gustong gamitin ni Ko Jong-ho ang mga videong ito upang pahirapan si Namhete, ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ito ng pangkat ng investigasyon. Nang malaman ni Namhete na walang laman ang locker, inisip niya na sinasadya siyang laruin ni Ko Jong-ho. Pagkatapos ay tinawagan niya si Kim Jae-pang para makipagkita. Tila alam ni Gil Soo-hyun na magkikita ang dalawa, kaya naghintay na siya sa ibaba ng bahay ni Kim Jae-pang. Kusang loob na inabot ni Gil Soo-hyun kay Kim Jae-pang ang isang pakete ng sigarilyo dahil may nakakabit na listening device sa kahon. Si Kim Jae-pang, na halos walang pera para kumain, ay kinuha ang sigarilyo ng walang pag-aatubili. Pagkatapos magkita ang dalawa, tinanong ni Namhete si Kim Jae-pang. Totoo nga, ang bangkay na ito ay si Ko Dong-ju. Ipinakita ng resulta ng forensic autopsy na ang katawan ni Ko Dong-ju ay binigyan ng malaking dosis ng preservative. Noon, ang ina ni Kim Jae-pang ay isang doktor at nagnakaw siya ng ilang preservatives mula sa ospital. Sinabi ni Gil Soo-hyun kay Ko Jong-ho na natagpuan na ang katawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi makapaniwala si Ko Jong-ho. Ang katotohanan na hinintay niya sa loob ng 15 taon ay naging isang masamang balita. Pagkatapos, dinala siya ni Gil Soo-hyun sa forensic room upang makita ang kanyang kapatid na babae na tinapos ang huli niyang alalahanin. Sa ilalim ng direksyon ni Ko Jong-ho, natagpuan ni Oh Da-young si Nam Young-eun ng buo. Ang lahat ng ginawa niya noon ay para lang pahirapan. Upang parusahan si Namhete, hindi talaga siya. Gayunpaman, walang intensyon si Namhete na patawarin si Ko Jong-ho. Inaasahan niyang aakusahan ng pulisya si Ko Jong-ho ng pagdukot. Ngunit sinabi ni Gil Soo-hyun kay Namhete na natagpuan na nila ang katawan ni Ko Dong-ju. Nang marinig ang balitang ito, kinailangan ni Namhete na talikuran ang prosekusyon. Bago umalis si Ko Jong-ho, umasa si Gil Soo-hyun na makakalimutan niya ang nakaraan at magsisimula ng bagong buhay. Gayunpaman, pagkatapos palayain mula sa istasyon ng pulisya, agad na sinaksak ni Ko Jong-ho si Kim Jae-pang. Pagkatapos ay tumayo siya sa bubong ng gusali ng hustisya at tinawagan si Gil Soo-hyun, inaamin na siya ang sumaksak kay Kim Jae-pang at nagpapasalamat sa pagtulong sa kanya na mahanap ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos magsalita, tumalon siya sa kamatayan sa harap ni Namhete at ng mga reporter. Dito nagtatapos ang kaso ng pagkawala ni Nam Young-eun. Gayunpaman, ang lungsod ng Seoul na may madalas na pagkawala ay hindi tumitigil doon. Nakatanggap ang pulisya ng ulat mula sa isang netizen na nakakita ng video ng isang dalagita na humihingi ng tulong sa isang blog. Ang pangalan ng dalagita ay si Lee Yoon. 2 linggo na ang nakalipas, pumunta siya sa istasyon ng pulisya upang iulat na may sumusunod sa kanya. Dahil sa kawalan ng ebidensya, hindi nagbukas ng investigasyon ang pulisya. 3 araw na ang nakalilipas, nagpost si Lee Yoon ng video na humihingi ng tulong online. Hanggang ngayon, may isang netizen na tumulong sa kanya na iulat ito sa pulisya. Ang mga magulang ni Lee Yoon ay parehong pumanaw na at siya ay naninirahan ng mag-isa sa Seoul. Nag-graduate siya sa Seoul National University ngayong Pebrero at plano niyang mag-aral sa Germany pagkatapos ng 1 linggo. Ngunit ngayon ay bigla na lang siyang nawala ng walang bakas. Agad na pumunta ang investigative team sa bahay ni Lee Jae-yoon. Nagdala si Jin Seo-joon ng ilang personal na gamit niya sa base para sa investigasyon. Natuklasan ni Gil Soo-hyun ang 4 na oil painting sa dingding ng katabing silid. Sa isa sa mga ito, mayroon pang numero ng telepono. Sinubukan ni Gil Soo-hyun na tawagan ang numero at sa hindi inaasahang pagkakataon, may sumagot. Ang sumagot ay isang pulis mula sa ibang distrito. Sa tulong ng pulisya, pumunta si Gil Soo-hyun sa isang abandonadong construction site. Sa site, mayroon lamang isang container. Ang layout sa loob ay halos kapareho sa nilalaman ng painting. Ayon sa pulisya, 6 na buwan na ang nakalilipas.
Isang lalaking nagngangalang Yoon Chang-jiik ang nagpakamatay sa silid na ito. Hindi malinaw ang dahilan at ang numero ng telepono sa painting ay kay Yoon Chang-ji. Pagkatapos niyang pumanaw, walang sinumang kumuha ng kanyang labi, kaya nanatili ang telepono sa istasyon ng pulisya. Ipinakita ni Gil Soo-hyun ang litrato ni Lee Ji-yoon at sinabi ng pulisya na hindi pa niya nakikita ang taong ito. Kinuha ni Oh Dae-young ang mga video mula sa paligid ng bahay ni Lee Ji-yoon at natuklasan na may isang lalaking sumusunod sa kanya. Laging nakasuot ng sombrero ang lalaki, kaya hindi makita ang kanyang mukha. Pagkatapos bumalik sa base, naisip ng dalawa na ang natitirang tatlong painting ay posibleng nagtatago rin ng mga crime scene ng mga namatay. Kung malulutas ang mga painting na ito, baka mahahanap nila si Lee Young. Natuklasan ni Oh Dae-young na ang pulang gusali sa ikatlong painting ay mukhang isang kalapit na elementary school, at ang first-person point of view ay mula sa koridor ng isang apartment sa tabi ng paaralan. Agad na pumunta si Oh Dae-young sa apartment building na iyon. Umakyat siya sa hagdanan sa bawat palapag upang paghambingin ang posisyon at sa huli ay natukoy ang apartment 1,000 at 3 sa ika-negatibo 10 palapag. Tumawag si Oh Dae-young ng ilang beses ngunit walang nagbukas ng pinto. Sinabi ng management na ang apartment 1,000 at 3 ay matagal nang walang nakatira dahil ang may-ari, si Kim Sung-tae, ay tumalon mula sa gusali upang magpakamatay 1 taon na ang nakalilipas. Sinabi rin nila na si Oh Dae-young ay ang pangalawang tao na naghahanap sa may-ari. Bago pa siya, may isang babae na naghanap sa may-ari. Ipinakita ni Oh Dae-young ang litrato ni Lee Ji-yoon. Agad na nakilala ng management na siya ang babae. Maingat na sinuri ni Gil Soo-hyun ang pangalawang painting. Gamit ang magnifying glass, nakita niya ang isang dyaryo sa sasakyan na puno ng mga dahon. Ang dyaryo ay nagpapakita ng petsang Nobyembre 27, 2014 na 4 na buwan na ang nakalilipas. Ang paghahanap sa balita noong araw na iyon ay nagpakita na ang isang lalaking nagngangalang Kang Yoon-go ay nagpakamatay sa kanyang sasakyan sa pamamagitan ng pagsunog ng uling. 3 araw pagkatapos matagpuan, puno na ng mga dahon ang sasakyan. Pumunta si Gil Soo-hyun sa lokal na istasyon ng pulisya upang malaman ang sitwasyon. Nalaman niya na nang pumanaw si Kang Yoon-go, mayroon ding mga panulat na pangpinta sa sasakyan. Nagtrabaho si Kang Yoon-go sa isang pabrika bago siya namatay. Sinabi ng kanyang pamilya sa pulisya na hindi marunong magpinta si Kang Yoon-go, kaya't ang mga panulat na pangpinta na natagpuan sa sasakyan ay hindi pa rin maipaliwanag. Pagbalik sa base, nagulat ang dalawa nang matuklasan nila na ang 3 taong nagpakamatay ay dating mga kasamahan sa trabaho sa iisang pabrika 5 taon na ang nakalilipas. Natuklasan ni Jin Seo-joon na may ugali si Lee Ji-yoon na magsulat sa diary, ngunit ang huling entry ay huminto 6 na buwan na ang nakalilipas. Pagkatapos nito, hindi na siya muling nagsulat. Pagkatapos ng pagsisiyasat, natuklasan nila na ang petsa ng huling diary entry ay parehong araw nang pumanaw ang ama ni Lee Ji-yoon na si Lee Jung-ho. Si Lee Jung-ho at ang 3 nagpakamatay ay nagtrabaho sa iisang pabrika. Ang 4 ay dating matalik na magkakaibigan. Ang ulat ng autopsy ni Lee, ipinakita ni Jung-ho na siya ay pumanaw dahil sa sobrang trabaho. Pagkatapos ay pinuntahan ni Oh Dae-young ang asawa ni Kang Yoon-go. Sinabi niya na hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tunay na dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang asawa. Ngunit tiyak siyang may kinalaman ito kay Lee Jung-ho. Ilang buwan na ang nakakaraan nang matagpuan ang katawan ni Kang Yoon-go. Hawak niya ang isang litrato na kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit kalahating taon na ang nakalilipas, sinira ng kanyang asawa at ng 3 iba pa ang kanilang relasyon kay Lee Jung-ho dahil may ginawa si Lee Jung-ho na pagtataksil sa kanyang mga kapatid sa pabrika. Kaya't wala sa 3 magkakapatid ang dumalo sa libing ni Lee Jung-ho. Dahil dito, agad na pumunta si Gil Soo-hyun sa pabrika upang mag-imbestiga. Pagpasok niya, nakakita siya ng maraming banner na tumututol sa pagtanggal sa trabaho. Sinabi ng 2 matagal ng empleyado na si Lee Jung-ho ay isang matagal ng empleyado ng pabrika at ang nakatatandang kapatid sa isip ng kanyang mga kasamahan. 5 taon na ang nakalilipas dahil sa hindi magandang pamamahala, napilitang magtanggal ng mga empleyado ang pabrika. Ang unang listahan ng mga tinanggal ay umabot sa 127 tao, kabilang sina Kang Yoon-go, Kim Sung-tae at Yoon Chang-ji. Nagdulot ito ng gulat sa pabrika dahil karamihan sa mga manggagawang tinanggal ay mga breadwinner. Halos lahat sa kanila ay umaasa sa trabahong ito upang suportahan ang kanilang pamilya. Kahit na si Lee Jung-ho ay wala sa listahan ng mga tinanggal, kusang loob pa rin siyang tumayo upang tulungan ang kanyang mga kapatid na makamit ang hustisya. Pagkatapos, pinangunahan niya ang mga manggagawa sa isang strike. Ngunit pagkatapos lamang ng 1 buwan, lihim na tumanggap si Yoon Chang-ji ng benepisyo mula sa pamunuan at nagsimulang hikayatin ang ilang empleyado na itigil ang strike. Natuklasan ito ni Kim Sung-tae at binugbog siya. Napilitan si Yoon Chang-ji na ibalik ang benepisyo sa pamunuan at nagpatuloy sa strike. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay patuloy silang nag-strike sa loob ng 180 araw, ngunit hindi pa rin naantig ang pamunuan ng pabrika. Biglang, isang araw, umatras si Lee Jung-ho sa strike. Kaagad pagkatapos, maraming empleyado ang sumunod sa kanyang pag-atras. Sa huli, si Kang Yoon-go at ang 2 pa, kasama ang ilang iba pang manggagawa ay nanatiling matatag. Naisip ng 3 na ang nakatatandang kapatid, si Lee Jung-ho. Nakikinabang sa pamunuan, ipinagkanulo sila. Sa huli, kumuha ang pabrika ng mga outsiders na may mga stick upang supwin sila. Ang mga tinanggal na empleyado ay pinalayas pa rin sa pabrika. Si Kim Sung-tae ay inakusahan at nakulong dahil sa pambubugbog at pagsira ng pampublikong ari-arian. Habang nasa kulungan, nagpakamatay ang kanyang asawa
asawa at anak gamit ang pesticide. 5 taon na ang nakalilipas, nakalaya si Kim Sung-tae mula sa kulungan, ngunit di nagtagal, tumalon din siya sa gusali upang magpakamatay. Siya ang naging unang pumanaw sa magkakapatid. Pagkatapos, biglang pumanaw si Lee Jung-ho. Pumunta rin si Lee Jae-yoon sa pabrika upang magtanong tungkol sa dahilan. Sinasabi ng mga empleyado sa pabrika na ang kanyang ama mismo ang pumatay kay Kim Sung-tae. Gayunpaman, hindi naniniwala si Lee Jae-yoon na ipagkakanulo ng kanyang ama. Kanyang matalik na kaibigan. Di nagtagal, nagpakamatay din sina Kang Yeon-go at Yoon Chang-ji. Nagpunta si Gil Soo-hyun sa pamunuan ng kumpanya upang magtanong kung binili ba ng kumpanya si Lee Jung-ho kaya siya umatras sa strike noong taong iyon. Agad na tinanggihan ng pamunuan ang hinuha ni Gil Soo-hyun at sinabing kusang loob na tumigil si Lee Jung-ho sa strike. Hinala ni Oh Dae-young na si Lee Jae-yoon para maghiganti sa kanyang ama ay pinatay sina Kang Yeon-go at Yoon Chang-ji. Pagkatapos ay sadyang naglabas ng video at nagpanggap na nawawala na nagpapanggap na siya ay biktima. Hiniling ni Gil Soo-hyun sa forensic team na muling suriin ang dahilan ng pagkamatay ni Kang Yeon-go at Yoon Chang-ji para makita kung posible bang may gumawa ng masama sa kanila. Sa sandaling ito, biglang nagulat ang balita sa ZEE na mayroong anonymous na nag-akusa tungkol sa pagkawala ni Lee Jae-yoon na nagsasabing walang ginagawa ang pulisya ng Seoul. Wala pa ring pag-unlad hanggang ngayon. Malinaw na mayroong isang tao na sadyang pinipilit ang pulisya. Sa sandaling ito, tumakbo si Chief Park sa base at ipinaalam sa tatlo na buhay pa si Lee Jae-yoon. 6 na oras na ang nakalilipas, kinunan siya ng litrato sa waiting area ng isang bus terminal sa labas ng lungsod. Agad na pumunta si Oh Dae-young sa bus terminal sa labas ng lungsod upang mag-imbestiga. Sa kabilang dako, sinabi ng forensic team kay Gil Soo-hyun na si Kang Yeon-go at ang isa pa ay talagang nagpakamatay. Ito ay direktang nagpapabulaan sa hinuha ni Oh Dae-young na siyang nagpahirap pa kay Gil Soo-hyun sa kasong ito. Ngunit sinabi ng forensic team na mula nang magsimula ang malawakang pagtanggal sa trabaho sa mga malalaking pabrika 5 taon na ang nakalilipas, hindi kakaunti ang mga empleyado na nagpakamatay dahil sa pagkalugi. Marami sa kanila ay mayroon ding depression at iba pang psychological illnesses. Karamihan sa mga pabrika na nagtanggal ng mga empleyado ay hindi nagbayad ng severance pay at kahit na sinuportahan ng gobyerno ng Korea ang gawaing ito ng mga negosyo. Sa kabilang dako, natuklasan ni Jin Seo-joon na ang pangalan ng video na inilabas ni Lee Jae-yoon ay 10 tandang bawas 6 tandang bawas 13. Agad niyang binuksan ang diary ni Lee Jae-yoon. Hunyo 13, 2010. Dinala ako ng isang kaklase sa pinakasikat na art tutorial class. Ngayon ay nagtuturo si Lee Jae-yoon sa Seoul. Sinabi ng kanyang guro na siya ay napakatalino sa pagpinta at ang kanyang pangarap ay maging isang pintor. Ngunit hindi niya kailanman naglakas loob na banggitin sa kanyang ama ang pagpasok sa art tutorial class dahil alam niya na hindi kayang bayaran ng kanyang ama ang mataas na tuition. Ngunit noong araw na iyon, naglakas loob si Lee Jae-yoon na sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang intensyon na pumasok sa art tutorial class. Noong panahong iyon, nag-strike si Lee Jung-ho at ang sagot niya sa kanyang anak na babae ay pag-iisipan ko. Biglang naisip ni Gil Soo-hyun na ang ika-4 na painting ay wala pang sagot. Sa painting, ang mga alon sa lawa ay tila may taong nahulog sa tubig na tila nagpapahiwatig ng isa pang biktima. Jin Seo-joon, maghanap ng mga kasamahan na may magandang relasyon kay Lee Jung-ho 5 taon na ang nakalipas. Sa katunayan, mayroon pang isang tao na nagngangalang Park na may napaka-espesyal na relasyon sa kanya. Agad na pinuntahan ni Gil Soo-hyun si Park upang magtanong. Noong taong iyon, nang malaman ni Park na gusto ni Lee Jae-yoon na pumasok sa art tutorial class, pinayuhan niya si Lee Jung-ho na iwanan ang strike at bumalik sa trabaho upang kumita ng pera para ma-enroll ang kanyang anak sa klase. Matagal na nag-alala si Lee Jung-ho. Sa isang banda ay ang kanyang mga kapatid, sa kabilang banda ay ang kanyang anak. Sa huli, pinili pa rin ni Lee Jung-ho ang kinabukasan ng kanyang anak. Pagkatapos nito ay ang pangyayari ng pagtataksil sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos pumanaw ni Lee Jung-ho, sinabi ni Park ang katotohanan kina Kang Yeon-go at Yoon Chang-ji. Dahil dito, nagsisi ang dalawa. Nagpadala sila ng mensahe ng paumanhin sa telepono ni Lee Jung-ho. Espesyal na bumili si Kang Yeon-go ng mga pintura para kay Lee Jae-yoon na siyang mga pintura na natagpuan sa kanyang sasakyan pagkatapos niyang pumanaw. Ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob upang ibigay ang mga ito sa kanya. Sa huli, pinili ng dalawa ang isang matinding paraan upang bayaran si Lee Jung-ho. Nalaman din ni Lee Jae-yoon ang katotohanan na ang kanyang ama at ang kanyang mga tiyuhin ay pumanaw dahil sa kanya. Nakatanggap si Jin Seo-joon ng isang video na ipinadala mula sa isang lokal na istasyon ng pulisya. Nang umalis si Lee Jae-yoon sa bus terminal, may isang lalaking nakasuot ng sombrero na sumusunod sa kanya. Agad na nakilala ni Oh Dae-young na ang taong ito ay ang lalaking sumusunod kay Lee Jae-yoon noon. Gil Soo-hyun. Nadiskubre ni Gil Soo-hyun na ang lalaking nakasuot ng sombrero ay may tatsulok na tatoo sa kanyang kanang kamay. Ito ang simbolo ng isang Filipino assassination organization. Dati, nang magtrabaho siya sa VFD, nahuli ni Gil Soo-hyun ang mga miyembro ng organisasyong ito. Ipinahihiwatig nito na mayroong umupa ng isang assassin para kay Leon. Agad na naglakbay si Gil Soo-hyun papunta sa labas ng lungsod upang hanapin si Leon. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, natagpuan ni Jin Seo-joon ang pangalan ng assassin na nagmula sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng airport surveillance camera, natuklasan nila na
na pagkatapos makapasok sa bansa, umalis ang assassin sakay ng isang SUV. Batay sa plate number, nalaman ni Jin Seo-jeon na ang may-ari ng sasakyan ay isang nagngangalang Kim Yaong na may-ari ng isang logistics company. Agad na natagpuan ni Oh Dae-yaong si Kim Yaong. Sa ilalim ng magandang pagtanggap ni Oh Dae-yaong, ibinunyag niya ang numero ng telepono ng assassin. Agad na inutusan ni Oh Dae-yaong si Jin Seo-jeon na subaybayan ang lokasyon ng assassin. Sinubaybayan ni Jin Seo-jeon ang lokasyon ng assassin at natuklasan na lumitaw siya malapit sa isang reservoir. Ipinakita ng satellite map na ang imahe ng reservoir na ito ay eksaktong kapareho ng nilalaman ng ika-4 na painting. Agad na napagtanto ni Gil Soo-hyun na ang ika-4 na biktima ay walang iba kundi si Lee Yoo-on. Nagsimula siyang tumakbo ng mabilis papunta sa reservoir. Sa sandaling ito, binuksan ni Lee Yoo-on ang kanyang telepono at tahimik na nakinig sa musika habang nakaupo sa isang bench na walang kamalay-malay na dumating na ang assassin sa kanyang likuran. Pagkatapos ng 5 minuto, dumating si Gil Soo-hyun sa reservoir. Natamaan ng bala si Lee Yoo-on at pumanaw. Pagkatapos, sinuri ni Gil Soo-hyun ang telepono ni Lee Yoo-on at tila may naintindihan siya. Sa tulong ng gihik, nahuli ni Oh Dae-yaong ang assassin na naghahanda ng tumakas. Ngunit kahit anong pagtatanong ang gawin niya, hindi pa rin nagsasalita ang assassin. Naghinala si Oh Dae-yaong na ang pamunuan ng pabrika ang umupa ng assassin para kay Lee Yoo-on. Gayunpaman, hiniling ni Chief Park sa investigative team na itigil ang investigasyon sa kasong ito. Nakipag-ugnayan na ang mga nakakataas na opisyal sa mga kaugnay na departamento sa Pilipinas at ang kasong ito ay ipapasa sa ibang departamento. Nang marinig ang balitang ito, nagalit si Oh Dae-yaong. Alam niya na kung ang kasong ito ay ibibigay sa iba, ang pagiging huling tao ay tiyak na magiging walang resulta. Inaasahan ni Oh Dae-yaong na magsasabi ng isang bagay si Gil Soo-hyun. Ngunit sinabi ni Gil Soo-hyun na ang lahat ay sumusunod sa mga tagubilin ng mga nakakataas na opisyal. Ang dahilan kung bakit ito sinabi ni Gil Soo-hyun ay dahil alam na niya kung sino ang umupa sa assassin. Kahapon, natagpuan niya ang isang anonymous na email sa inbox ng telepono ni Lee Yoo-on. Ang nilalaman ng email ay isang tatsulok na simbolo. Pagkatapos makumpleto ng assassination organization ang kanilang misyon, magpapadala sila ng isang email sa umupa upang ipaalam na natapos na ang misyon. Nangangahulugan ito na si Lee Yoo-on mismo ang umupa sa assassin. Hindi maintindihan ni Gil Soo-hyun kung bakit umupa si Lee Yoo-on ng assassin upang patayin ang kanyang sarili. Hanggang kagabi, nakita niya ang isang bagong balita. Ang kaso ng kompensasyon para sa mga tinanggal na manggagawa 5 taon na ang nakalilipas ay sa wakas ay isinara. Pumanig pa rin ang batas sa pabrika. Ang mga tinanggal na manggagawa ay hindi pa rin nakatanggap ng kompensasyon. Inaasahan ni Lee Jae-yoon na gamitin ang kanyang kamatayan upang palakihin ang issue at gamitin ang opinyon ng publiko upang pilitin ang gobyerno ng Korea na tulungan ang mga tinanggal na manggagawa na makatanggap ng karapat-dapat na kompensasyon. Ginagawa nitong makabuluhan ang pagkamatay ng kanyang ama at ng 3 tiyuhin. Pagkatapos maunawaan ang intensyon ni Lee Jae-yoon, nagpa siya si Gil Soo-hyun na tulungan siya. Muli siyang pumunta sa reservoir at itinapon ang telepono ni Lee Jae-yoon sa gitna ng lawa. Kasama ang mga rifle na kumakalat sa ibabaw ng lawa, ang hula ng ika-4 na painting ay natupad din noong gabing iyon nang matapos ang trabaho. Biglang tinanong ni Jin Seo-jeon si Gil Soo-hyun tungkol sa telepono ni Lee Jae-yoon. Patay pa rin ang telepono ni Lee Jae-yoon, pero bago siya umalis, binuksan ito sa lugar ng reservoir. Sa pinangyarihan, ikaw ang unang dumating. Hindi ko alam kung nakita mo ito. Mukhang hindi mo ito nakita. Dito nagtatapos ang kaso ng pagkawala ni Lee Jae-yoon, ngunit hindi ito matatapos. Pagkalipas ng 1 linggo, nakatanggap muli ng bagong assignment ang investigative team. Ang pangalan ng babaeng ito ay Miss Mai. Ang kanyang anak na babae, si Seomi, ay nawawala na naman kahapon. Ang unang pagkawala ay 35. Bago iyon, 6 na taong gulang pa lang si Seomi nang nawala siya. Nakasuot siya ng puting patterned na damit at aso na sapatos na may ribbon. Pagkatapos ng 35 na paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Miss Mai ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang programang ipaghahanap ng kamag-anak 1 buwan na ang nakalilipas. Binuksan ng host ang mga resulta ng AFT test sa lugar na nagpapakita ng 79.9% na kaugnayan ng dugo sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, bago pa man matamasa ni Miss Mai ang kaligayahan ng muling pagsasama-sama ng mag-ina, ang kanyang anak na si Xiaomi, 1 linggo lamang matapos ang kanilang muling pagsasama-sama, ay muling nawala. Kahapon ng hapon, nakatanggap din si Miss Mai ng isang napakakakaibang tawag sa telepono. Ang tawag ay ginawa mula sa isang templo sa bundok. Si Gil Soo-hyun ay naniniwala na ang mga monghe ay hindi dapat magsalita ng masasamang salita, kaya agad siyang pumunta sa templo. Sinabi ng pinuno ng monghe na walang signal sa bundok at ang tanging paraan para makipag-ugnayan ay sa pamamagitan ng landline sa templo. Kahapon, mayroong isang lalaki na humiram ng landline para tumawag sa labas. Ang mga unang tawag ay walang sumasagot. Sa wakas, nang makatawag siya, patuloy siyang nagmumura. Pagkatapos, inilarawan ng pinuno ng monghe ang hitsura ng lalaki. Ipinadala ni Gil Soo-hyun ang mga hindi nakontak na numero ng lalaki kay Jin Seo-jeon para imbestigahan. Nalaman ni Jin Seo-jeon na ang mga numerong ito ay hindi nakarehistro sa totoong pangalan at kasalukuyang
pagkakapatay. Pagkatapos, dinala ni Gil Soo-hyun ang sketch kay Miss Mai, ngunit sinabi niya na hindi niya pa nakikilala ang taong ito. Buwan-buwan, sa mga partikular na araw, pumupunta siya sa templo. Ayon sa schedule, dapat sana ay pumunta rin si Miss Mai sa templo kahapon. Gayunpaman, sa umaga, mariing pinigilan siya ng kanyang anak na si Xiaomi na pumunta sa templo. Hiniling niya na manatili ang kanyang ina sa bahay kasama siya. Walang magawa si Miss Mai kundi ang pumayag sa hiling ng kanyang anak. Gayunpaman, sa hapon, hindi na makontak ni Miss Mai ang kanyang anak na si Xiaomi. Pagkatapos, natanggap niya ang kakaibang tawag na iyon. Naniniwala si Miss Mai na baka dinukot ng kalaban ang kanyang anak. Lumabas na isang linggo na ang nakakaraan, si Xiaomi ay marahas na ginipit ng ilang lalaking nangungulekta ng utang malapit sa kanilang bahay. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Miss Mai sa oras. Pagkatapos, binayaran ni Miss Mai ang utang na 7 milyon won ng kanyang anak. Kaya't naisip ni Miss Mai na ang tawag mula sa templo ay maaaring galing sa grupo ng mga nangungulekta ng utang. Hiniling ni Gil Soo-hyun kay Jin Seo-jeon na suriin ang bank transaction records ni Miss Mai at Xiaomi. Natuklasan na ang mga bank account sa pangalan ni Xiaomi ay na-cancel na. Ngunit laking gulat ni Jin Seo-jeon nang matuklasan na mayroong 0 bilyong won na deposito sa account ni Miss Mai. Lumalabas na maagang namatay ang asawa ni Miss Mai. Pagkatapos nawala ang kanyang anak, nagsimula siyang mamuhay ng mag-isa noong bata pa siya. Nagbukas siya ng isang restaurant na kumikita ng maayos. Dahil hindi malaki ang kanyang personal na gastos, ang perang kinita niya sa mga nakaraang taon ay idineposito sa bangko. Nang marinig ito, isang nakakapanindig na hinala ang nabuo sa isip ni Gil Soo-hyun. Si Jin Seo-jeon ay nagpunta sa boarding house kung saan dating nanirahan si Xiaomi para imbestigahan. Sinabi ng may-ari ng bahay na bago siya matagumpay na makilala, ginamit ni Xiaomi ang pangalan na Kim Won-yang. Sa panahon ng kanyang pag-upa, siya ay paulit-ulit na binugbog ng mga usurero. Muling pinuntahan ni Gil Soo-hyun si Miss Mai at tinanong siya kung paano niya kinilala si Kim Won-yang bilang kanyang anak na si Seo Myung-mi. Sinabi ni Miss Mai na nang makilala siya ni Kim Won-yang, nagdala siya ng ilang damit at sapatos noong bata pa. Agad na kinilala ni Miss Mai na iyon ang mga damit at sapatos na suot ni Seo Myung-mi nang mawala siya. Hindi sinasadyang nakita ni Gil Soo-hyun ang brand ng damit. Dinala agad niya ang damit sa pabrika ng brand. Natuklasan ng manager ng pabrika na ang damit ay ginawa nga nila, ngunit ito ay isang espesyal na order na ginawa ng isang customer noong Enero ng taong ito. Tinawagan ni Gil Soo-hyun ang numero ng telepono na iniwan ng customer, ngunit nalaman niyang ito ay isang peking numero. Pinuntahan ni Gil Soo-hyun ang direktor ng programang paghahanap ng kamag-anak. Sinabi ng direktor na nawalan sila ng isang videotape noong kinukunan nila si Miss Mai na naghahanap sa kanyang anak. Ang pangunahing nilalaman ng videotape na ito ay ang sitwasyon noong nawala si Xiaomi sa kotse noong bata pa siya. Pinanood ni Gil Soo-hyun ang surveillance camera ng storage room at natuklasan na kinuha ng isang kabataang lalaki ang videotape. Ang kabataang lalaki ay isang pansamantalang aktor para sa programang ipaghahanap ng tao. Kinabukasan, misteryoso siyang naglaho. Agad na napagtanto ni Gil Soo-hyun na ito ay isang grupo ng mga manloloko na may maingat na planong linlangin ang malaking deposito ni Miss Mai. Ang pansamantalang aktor ay inatasan na kunin ang videotape upang malaman nila ang mga damit at sapatos na suot ni Jong Seong-mi noong siya ay nawala. Pagkatapos, naghanap sila ng isang pabrika para ipagawa ang mga damit at sapatos. Sa huli, dinala ni Kim Won-yang ang mga bagay na ito sa programa para sa pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang nakalilito kay Gil Soo-hyun ay kung bakit biglang nawala si Kim Won-yang nang malapit na ang grupo na magtagumpay. At sino ang lalaking tumawag kay Miss Mai mula sa templo? Kasabay nito, nakatanggap din ang Seoul Metropolitan Police Agency ng isang ulat. Nakakita ang mga tao ng isang putol na kamay sa parke. Si Oh Dae-young ay na-assign na bumalik sa istasyon ng pulisya upang hawakan ang kasong ito. Pagkatapos ng paghahambing ng fingerprint, natuklasan na ang pangalan ng biktima ay si Old Man Gang, 60 taong gulang, na maraming beses nang naaresto at nakulong dahil sa pandaraya. Natuklasan ng pulisya na may maraming bakas ng dugo na nahugasan sa banyo ng bahay ni Old Man Gang. Kasabay nito, nakolekta rin sila ng 3 grupo ng buhok na may iba't ibang haba. Mag-isa lang nakatira si Old Man Gang, ngunit mayroong 2 unan sa kama. Pagkatapos, natagpuan ni Oh Dae-young ang isang lighter sa sulok ng silid. At sa wardrobe, nakakita sila ng expired na pasaporte. Ang may-ari ng pasaporte ay isang babaeng North Korean. Nalaman ni Oh Dae-young mula sa isang kalapit na may-ari ng tindahan na ang pangalan ng North Korean na babae ay Jang Myeong at siya ay Pipi. Inihayag ni Old Man Gang sa labas na si Jang Myeong ay kanyang anak, ngunit alam ng mga kapitbahay na sila ay magkasintahan. Sinabi ng isang may-ari ng parmasya na madalas na sinasaktan ni Old Man Gang si Jang Myeong. Madalas na pumupunta si Jang Myeong sa kanyang tindahan upang bumili ng gamot, ngunit matagal na siyang hindi nakikita kamakailan. Agad na hiniling ni Oh Dae-young sa kanyang subordinate na si Xiao Wang na imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Jang Myeong. Sa forensic side, nagsagawa sila ng autopsy. Ang bangkay na may putol na kamay na natagpuan sa parke. Natuklasan na ang kamay ay frozen. Ang oras ng dismemberment ay hindi bababa sa 3 buwan na ang nakakaraan. Ang oras ng pagtatapon ay wala pang 24 oras. Batay sa mga hiwa sa ibabaw ng hiwa, makikita
nakita na ang ginamit na tool ng mamamatay tao para sa dismemberment ay isang lagari. Pagkatapos, bumili ang pulisya ng 10 iba't ibang uri ng lagari mula sa mga kalapit na tindahan ng hardware para sa pagsubok ng pagputol. Matapos ang higit sa 10 oras ng pagsubok, sa wakas ay natukoy nila ang modelo ng electric saw na ginamit para sa dismemberment. Agad na inutusan ni Oda Yaong ang kanyang subordinate na si Xiao Wang na hanapin ang mga customer na bumili ng ganitong uri ng electric saw sa paligid. Kasabay nito, natukoy na rin ang pagkakakilanlan ni Jiang Miao. Lumabas na isa siyang love scammer na nagnanakaw sa mga lalaking nasa edad 60. Kapag nagtagumpay si Jiang Miao, bigla siyang mawawala. Dati, maraming matatandang lalaki ang nagulat sa pulisya para hanapin si Jiang Miao. Agad na pinuntahan ni Oda Yaong ang mga matatandang lalaki na ito. Ngunit lahat sila ay nagsabi na si Jiang Miao ay isang mabait at magandang babae. Nakakalungkot na siya ay ipinanganak na hindi makapagsalita at galing sa mahirap na pamilya. Malubha rin ang sakit ng kanyang ina. Ang mga matatandang lalaki ay handang ibigay ang kanilang pensyon para sa pagpapagamot sa kanyang ina. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, umalis si Jiang Miao nang walang paalam. Inakala ng mga matatandang lalaki na mayroon siyang mga problema sa buhay at tahimik na umalis upang hindi sila maabala. Matapos ang isang serya ng mga panayam, naramdaman ni Oda Yaong na ang mga matatandang lalaki ay labis na nahumaling. Sa panig ni Xiao Wang, mayroon siyang isa pang mahalagang pagtuklas. Sa mga customer na bumili ng electric saw, naroon talaga si Jiang Miao. Dahil hindi siya makapagsalita, malaki ang naging impresyon sa kanya ng may-ari ng tindahan. Tinukoy ni Xiao Wang na si Jiang Miao ang salarin na pumatay kay Old Man Gang. Piniling niya kay Oda Yaong na agad na humingi ng national arrest warrant para kay Jiang Miao mula sa kanyang superior. Ngunit naniniwala si Oda Yaong na hindi ganoon kasimple ang bagay. Ang kamay ay frozen bago ito itinapon sa parke 3 buwan na ang nakakaraan. Kung si Jiang Miao ang salarin, kung gayon ang nagtapon ng bangkay ay tiyak na iba. Ngunit bakit hindi nagulat sa pulisya ang taong ito? Dahil sa tanong na ito, nagpasya si Oda Yaong na ipagpatuloy ang investigasyon hanggang sa makita ang lahat ng natitirang bahagi ng katawan ni Old Man Gang. Pagkatapos, ibinigay niya ang numero ng telepono ni Jiang Miao kay Xiao Wang at hiniling na suriin niya ang kasaysayan ng tawag ni Jiang Miao. Ang resulta ng pagsusuri sa 3 grupo ng buhok na kinuha mula sa bahay ni Old Man Gang ay nakuha. Ang isang grupo ay kay Old Man Gang, ang isa pa ay kay Jiang Miao, at ang huling grupo ay hindi matukoy ang pagkakakilanlan dahil walang sample ng taong ito sa database ng. Ngunit maaaring matukoy na siya ay isang lalaki na nasa edad 30 hanggang 40. Natuklasan ni Xiao Wang sa talaan ng komunikasyon ni Jiang Miao. Bukod sa mga matatandang lalaki na naloko, mayroon ding si Old Man Gang. Nagpadala si Jiang Miao ng text messages sa mga matatandang lalaki, ngunit nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng boses kay Old Man Gang. Sa puntong ito, nalaman ni Oda Yaong na hindi pala pipi si Jiang Miao. Bukod pa rito, natuklasan ni Xiao Wang sa talaan ng komunikasyon ni Old Man Gang na mayroon pang isang North Korean scammer na nagngangalang Ahwa. Nang makita ni Oda Yaong si Ahwa, niloloko niya ang isang lalaking nasa edad 40. Pagkatapos, inamin ni Ahwa kay Oda Yaong na siya ang biktima. Lumabas na ilang buwan na ang nakalipas, hiniling ni Old Man Gang na maging aktor siya. Kung mahusay siyang umarte, makakatanggap siya ng bilyong-bilyong won. Ngunit si Ahwa ay naloko ni Old Man Gang sa pera at pag-ibig. Si Old Man Gang ay gumamit lamang ng isang pangungusap na nagsasabing naramdaman ng direktor na hindi si Ahwa angkop at tinanggihan siya. Sa huli, dahil sa kanyang expired na pasaporte at kawalan ng trabaho, kinailangan ni Ahwa na umasa sa panloloko sa mga matatandang lalaki upang mabuhay. Tinanong ni Oda Yaong kung sino ang direktor. Sinabi ni Ahwa na ang direktor ay isang napakamisteryosong tao. Hindi pa niya nakikita ang tunay na mukha nito o naririnig ang boses nito. Nag-interview siya ng 2 beses at si Old Man Gang ang nagsilbing intermediary. Sinabi ng intuition ni Oda Yaong na ang direktor ay ang salarin na nagtatago sa likod ng mga eksena. Sa panig ni Xiao Wang, binigyan niya si Oda Yaong ng isang mahalagang clue. Ayon sa phone location ni Old Man Gang, bago siya umalis, pumunta siya sa isang massage parlor at isang motel. Biglang naalala ni Oda Yaong na nakakita siya ng lighter na may logo ng motel sa bahay ni Old Man Gang. Agad na nagtungo si Oda Yaong sa motel na iyon. Sa panig ni Gil Soo-hyun, nalaman niya mula sa kapitbahay ni Miss Mai na matapos lumipat si Kim Won-young sa bahay ni Miss Mai, nanatili siya sa bahay buong araw. Ngunit tuwing 4 oras lumalabas siya para maglakad-lakad sa parke at bumabalik ng 4 oras 30 minuto. Sinuri ni Gil Soo-hyun ang surveillance camera ng management at natuklasan na si Kim Won-young ay talagang nasa oras tulad ng sinabi ng kapitbahay. Pagkatapos, pumunta siya sa parke at natuklasan ang isang public phone booth sa isang blind spot ng camera. Agad na hiniling ni Gil Soo-hyun sa isang tao na kunin ang fingerprint mula sa phone booth. Pagkatapos, pumunta siya sa kwarto ni Kim Won-young para kumuha ng fingerprint. Matapos ikumpara, kinumpirma na bago siya mawala, nakikipag-ugnayan si Kim Won-young sa isang misteryosong tao araw-araw sa pamamagitan ng public phone. Mabilis na natuklasan ni Jin Seo-jeon na ang misteryosong tao ay pumupunta sa isang tea house araw-araw sa
sa 4:15 para tumawag sa telepono. Nalaman ni Gil So-hyun mula sa isang waiter sa TA house na ang misteryosong tao ay laging nakasuot ng sunglasses sa bawat pagpunta niya. Pagkatapos niyang tumawag sa telepono, agad siyang umaalis. Hindi siya nananatili ng 1 minuto man lang. Kinuha ni Gil So-hyun na ang misteryosong taong ito ay malamang na nakatira malapit sa TA house dahil araw-araw siyang pumupunta rito. Ang tirahan ay tiyak na hindi malayo sa lugar na ito. Sinimula ni Gil So-hyun na hanapin ang mga rental room at motel sa loob ng 1 kilometro radius sa paligid ng TA house. Nagkataon na parehong nakarating si Oh Da-young at Gil So-hyun sa parehong motel. Matapos magpalitan ng impormasyon, natuklasan nila na ang taong hinahanap nila ay maaaring iisang kriminal. Pagpasok sa motel, kinuha ni Gil So-hyun ang sketch. Sinabi ng may-ari ng motel na ang taong nasa sketch ay kamukha ng bisita sa room 304. Nagbayad na siya ng 3 buwang renta, ngunit 3 araw na siyang hindi bumabalik. Nagtungo ang dalawa sa room 304, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Habang papaalis na sila, napansin ni Gil So-hyun na may nakasabit na kortina sa isang pader. Nang hilahin niya ito, natuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto. Lumabas na ito ang pansamantalang taguan ng grupo ng mga manloloko. Ang dingding ay natatakpan ng mga detalyadong plano para sa pandaraya kay Miss Mai. Ang forensic team ay kumuha ng sample ng buhok mula sa room 304 at ikinumpara ito sa ikatlong grupo ng buhok na nakuha mula sa banyo ni Old Man Gang at natuklasan na magkatugma ang mga ito. Ang pangalan ng taong ito ay Park Yu, isang wanted scammer. Gayunpaman, ang nakakagulat sa forensic team ay ang sample ng buhok ni Jang Myeong sa banyo ay magkatugma sa SAE ni Kim Won-young. Ibig sabihin, ang dalawang taong ito ay isa. Ngunit ang kanilang hitsura ay ganap na magkaiba. Sa puntong ito, si Gil So-hyun ay nasa. Nahulaan na ang kumpletong pamamaraan ng pandaraya ng grupo. Sa simula, nakita ni Park Yu si Miss Mai na hinahanap ang kanyang anak sa isang key programang paghahanap ng kamag-anak sa D at naisip niyang mag-scam. Pagkatapos, nilapitan niya si Old Man Gang at hiniling na maghanap siya ng isang artista para gumanap bilang si Xiaomi. Nahanap ni Old Man Gang si Ahwa upang maging artista, ngunit sa huli ay tinanggihan siya ni Park Yu. Hanggang isang araw, nagkataon na nakilala ni Park Yu si Jang Myeong na nagnanakaw kay Old Man Gang sa bahay ni Old Man Gang. Agad na kinilala ni Park Yu si Jang Myeong bilang ang taong hinahanap niya at natanto rin niya na si Jang Myeong ay isang manloloko. Kaya't lihim niyang sinundan si Jang Myeong. Minungkahi na makipagtulungan siya sa kanya upang linlangin si Miss Mai at nangako na ibabahagi sa kanya ang 40% ng pera pagkatapos magtagumpay. Mabilis na pumayag si Jang Myeong kay Park Yu. Ngunit nag-aalala siya na baka maghiganti sa kanya si Old Man Gang. Kaya't personal na tinulungan ni Park Yu si Jang Myeong na alisin si Old Man Gang. Pagkatapos, pinapunta nila ang pansamantalang aktor sa programa upang kunin ang interview videotape. Mula sa videotape, nalaman nila ang mga damit at sapatos na suot ni Jong Seong-mi noong bata pa siya. Naghanap sila ng isang pabrika para ipagawa ang mga damit at sapatos at maingat na ginawa itong luma upang magmukhang produkto mula 35 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi nila inalis ang label upang maging mas kamukha si Jang Myeong kay Seong-mi, si Park Yu. Gumastos ng pera para sa kanya para magpa-plastic surgery. Mula noon, pinalitan ni Jang Myeong ang kanyang pangalan kay Kim Won-young at nagsimulang bumuo si Park Yu ng isang bagong persona para sa kanya, isang yaong, single na babae na may malaking utang. Gumawa rin sila ng peking psyche test report. Noong hindi nakatingin ang delivery person na naghatid ng psyche test, lihim nilang pinalitan ito. Kaya, matagumpay na naging anak ni Miss Mai si Kim Won-young. Ayon sa plano, ang susunod nilang gagawin ay saktan si Miss Mai at kunin ang kanyang 1 bilyong won na deposito. Ngunit hindi malinaw kung bakit biglang nawala si Kim Won-young at ang kamay ni Old Man Gang ay itinapon sa parke. Naniniwala si Gil So-hyun na mayroong internal conflict sa grupo ng mga manloloko. Sinuri ni Jin Seo-jeon ang phone schedule ni Park Yu at natuklasan na kamakailan, madalas siyang lumalabas malapit sa isang cold storage. Pagkatapos ng investigasyon, natuklasan na umupa siya ng isang cold storage 3 buwan na ang nakalilipas. Agad na dinala ni Oh Da-young ang mga tao sa cold storage na iyon. Natagpuan nila ang mga labi ng katawan ni Old Man Gang sa cold storage. Matapos suriin ang surveillance camera sa pinto, natuklasan ni Oh Da-young na si Park Yu ay pumunta sa cold storage sa 3 oras noong Abril 14 na. At ang umaga na iyon ay ang oras mismo na natuklasan ng pulisya ang putol na kamay. Pagkatapos, tumawag ang direktor ng TV station kay Gil So-hyun. Sinuri nila ang videotape at natuklasan na matapos ipahayag ng host ang mga resulta ng essay test, biglang naging matigas ang ekspresyon ni Miss Mai. Karaniwan, ang isang taong nakarinig ng balitang ito ay dapat na labis na emosyonal. Agad na hiniling ni Gil So-hyun kay Jin Seo-jeon na suriin ang personal na impormasyon ni Miss Mai. Natuklasan na noong bata pa siya, si Miss Mai ay na-diagnose na infertile dahil sa isang sakit. Ibig sabihin, hindi niya tunay na anak si Jong Seong-mi. Kaya't nang marinig niya ang essay test report, naging matigas ang kanyang ekspresyon. Bakit hindi ibinunyag ni Miss Mai si Kim Won-young kahit alam niyang hindi niya ito anak? Ang paglitaw ni Kim Won-young ay nagbigay sa kanya ng hindi pa nararanasang pagiging malapit. Marahil ay matagal na siyang nabubuhay ng mag-isa. Nang marinig niya ang resulta ng essay test, naiintindihan din ni Miss Mai na ito ay isang panloloko. Nais niyang malaman
kung bakit ginagaya ni Kim Won-young ang kanyang anak kaya sinimulan niyang subaybayan siya. Natuklasan niya na si Kim Won-young at Park Yu ang nag-orkestra ng palabas na ito. Ngunit sa oras na iyon, naisip ni Miss Mai na nandyan lang sila para manloko ng pagkain at inumin. Pagkatapos ng ilang araw na magkasama, lubos na nasiyahan si Miss Mai sa masayang buhay nilang mag-ina at nakalimutan niyang si Kim Won-young ay isang manloloko. Hanggang sa araw na iyon, pinigilan siya ni Kim Won-young na pumunta sa templo at pagkatapos ay nawala siyang muli. Sinabi ni Gil Soo-hyun kay Miss Mai na kung pumunta siya sa templo noong araw na iyon, gagawin ni Park Yu ang masama sa kanya at pagkatapos ay kukunin nila ni Kim Won-young ang kanyang 1 bilyong won na ari-arian. Nang marinig ito, labis na nabigla si Miss Mai, ngunit hindi siya naniwala. Kung ganoon nga, hindi sana siya pinigilan ni Kim Won-young na pumunta sa templo. Pagkatapos sabihin ito, kinuha ni Miss Mai ang isang video. Ito ang video na ipinadala sa kanya ni Kim Won-young ngayon. Ang Peking Jong Seong-mi sa loob ng isang buwan ay tinawag na ina ng malaya. Salamat, inay. Ngayon, ang walang silbing anak na babae na ito. Lumabas na si Kim Won-young ay lubos na naantig sa kabaitan ni Miss Mai. Pagkatapos magising ang kanyang konsensya, nagpasya siyang itigil ang pandaraya. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi lamang hindi isinumbong ni Miss Mai si Kim Won-young, kundi sinubukan din siyang hanapin. Masasabing iniligtas ni Kim Won-young ang buhay ni Miss Mai. Bilang pasasalamat, buong pusong hiniling ni Miss Mai kay Gil Soo-hyun na mabilis na hanapin si Kim Won-young. Sinuri ni Jin Seo-jeon ang telepono ni Kim Won-young at nadiskubre ni Jin Seo-jeon na pareho pa rin silang patay. Tiningnan ni Oh Dae-young ang video ng maigi at natuklasan na ang lokasyon ng pag-shoot ng video ay malapit sa isang resort. Agad na nagtungo si Gil Soo-hyun at Oh Dae-young sa resort na iyon. Sa panig ni Miss Mai, hindi sinasadya niyang naiwan ang kanyang telepono sa lamesa ng hapunan. Agad na ipinadala ng staff ng restaurant ang video kay Old Man Park. Lumabas na matagal nang binili ni Old Man Park ang staff para subaybayan si Miss Mai. Natukoy ni Old Man Park ang lokasyon ni Kim Won-young at agad na nagmaneho upang hanapin siya para magbayad. Sa panig ni Kim Won-young, binuksan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Miss Mai. Umiyak siya at humingi ng paumanhin kay Miss Mai na huwag na siyang hanapin. Batay sa phone location ni Kim Won-young, agad na ipinasa ni Jin Seo-jeon ang eksaktong lokasyon kina Oh Dae-young at Gil Soo-hyun. Gayunpaman, nauna nang natagpuan ni Park Yu si Kim Won-young. Paano mo ako naloko? Tanong ni Park Yu. Bakit niya sinira ang kanyang plano? Sinabi ni Kim Won-young na tinatrato siya ni Miss Mai na parang tunay na anak. Hindi niya ito kayang gantihan. Pagkatapos sabihin ito, tumakbo siya patungo sa bintana. Sa sandaling iyon, nakita niya si Gil Soo-hyun na dumating ng huli. Sa loob ng bahay, itinaas ni Park Yu ang kutsilyo at naghanda na saksakin si Kim Won-young. Habang siya ay nag-aalinlangan, determinado si Gil Soo-hyun sa labas ng pinto na barilin siya. Si Park Yu ay tinamaan sa ulo at namatay sa lugar. Si Kim Won-young ay nakatakas at sa takot ay umikot siya sa bintana. Pagkatapos, siya ay sinentensyahan ng 1 taon sa bilangguan para sa pandaraya. Sa panahon ng kanyang sentensya, nagsulat si Miss Mai ng isang liham kay Kim Won-young. Umasa si Miss Mai na magiging mabuti siya sa bilangguan at hihintayin niyang lumabas si Kim Won-young para maging anak niya muli. Inilipat pa nga ni Miss Mai ang rehistro ni Kim Won-young sa kanyang sariling rehistro ng pamilya. Pagkatapos basahin ang liham, naiyak si Kim Won-young sa sobrang emosyon. Sa panig ni Gil Soo-hyun, hindi pa rin niya maintindihan kung sino ang nagtapon ng kamay sa parke. Matapos muling ayusin ang kanyang mga iniisip, natuklasan niya ang isang nakakagulat na sikreto. Pagkatapos ay nagdala siya ng isang kahon ng ice cream para bisitahin si Kim Won-young. Sinabi ni Kim Won-young na ang dahilan ng pagsira niya sa plano ni Park Yu ay dahil sa pagkagising ng kanyang konsensya. Agad na ibinunyag ni Gil Soo-hyun ang malaking kasinungalingan niya. Lumabas na noong araw na iyon nang pumunta si Park Yu sa cold storage. Nakatanggap siya ng tawag at ang tawag na ito ay galing mismo kay Kim Won-young. Niloko niya si Park Yu na pupunta si Miss Mai sa templo kinabukasan para mag-alay ng insenso. Pagkatapos umalis ni Park Yu, umuslit si Kim Won-young sa cold storage. Kinuha ang kamay ni Old Man Gang at itinapon ito sa parke. Ang layunin ng aksyong ito ay upang mahuli ng pulisya si Park Yu upang maaari niyang makuha ang 1 bilyong won na deposito ni Miss Mai ng mag-isa. Bukod pa rito, natuklasan din ni Gil Soo-hyun na sa talaan ng tawag ni Park Yu, mayroong maraming tawag sa staff ng restaurant ni Miss Mai. Kinuha ni Gil Soo-hyun na ang staff na iyon ang nagpadala ng video kay Park Yu at alam din ni Kim Won-young na binayaran ang staff na iyon ni Park Yu. Ginamit niya ito upang magpadala ng impormasyon kay Park Yu. Nang makarating si Park Yu sa kanyang pinagtataguan, agad niyang binuksan ang kanyang telepono at tinawagan si Miss Mai. Sa isang banda, para matukoy ng pulisya ang kanilang lokasyon. Sa kabilang banda, para marinig ni Miss Mai ang kanyang tunay na damdamin. Ito rin ang naglagay ng pundasyon para sa pagtulong ni Miss Mai sa kanya sa pagpaparehistro ng pamilya sa hinaharap. Sa huli, nang makita niya na dumating na si Gil Soo-hyun at Oh Dae-young, sadyang lumapit siya sa bintana at pinukaw pa si Park Yu, ang ating anak. Sino ang nagsabi na ang sanggol sa tiyan ko
ko ay anak mo. Nang marinig ito, galit na galit si Park Yu, itinaas ang kutsilyo at naghanda na saksakin siya. Nagbigay din ito ng dahilan sa pulisya para barilin siya. Gayunpaman, nang sabihin ito, si Kim Won-i ay kalmado pa rin. Inamin ni Gil Soo-hyun na lahat iyon ay hinala lamang niya at ang taong makakumpirma sa lahat ng ito ay wala na. Hindi maiwasang magpakita si Kim Won-i ng isang mayabang na ekspresyon. Galit na pinalo ni Gil Soo-hyun ang kanyang kamay sa mesa. Ngunit bago siya umalis, binigyan pa rin niya si Kim Won-i ng isang mortal na suntok. Ibinigay ni Gil Soo-hyun sa kanya ang pinakabagong pahayagan ngayon. Matapos basahin ito, nanginginig si Kim Won-i sa galit at nawala ng pag-asa. Iniulat ng pahayagan na si Miss Mai, upang ipagdiwang ang pagkakahanap sa kanyang anak, ay idinonate ang lahat ng kanyang deposito sa mga charitable organizations at planong mamuhay ng isang normal na buhay kasama ang kanyang anak. Dito nagtatapos ang kaso ng pagkawala ni Jong Seon-mi. Dito nagtatapos ang pelikula. Sana ay magsisimulang mag-like at mag-subscribe para suportahan kami.